Mr. Silent Channel. Kabanata 1331 hanggang 1340. Matapos makipag-ugnayan kay Chenggo Dongfeng, bilang karagdagan sa patnubay ng pederal na opinyon ng publiko, hiniling din ni Chenggo Dongfeng kay Zhang Geiyang na alamin ang layunin ng bagong Tang Sect Master na pumunta sa Xingluo Empire at wasakin ito hanggat maaari. Sa makatuwid, nang lumapit si NC kay Zhang Geiyang, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon na kumatawan sa imperyo ng Xingluo ngayon upang lumahok sa desisyon ng limang Diyos. Kasabay nito, inaliw din siya ng kabaitan, na nagsasabi sa kanya na ang imperyo ay nagtitiwala pa rin sa tore ng espiritu. Naramdaman ni Zhang Geiyang mula sa kanyang mga salita na tila sinusubukan ng imperyo na salakayin ang Tang Sect at pinigilan ang Tang Sect sa isang tiyak na lawak. Ito rin ang nagpagaan ng loob niya. Sa laban ngayon, lubos siyang naghanda. Kapag natalo na niya ang Tang Wulan na ito, tiyak na tataas ang kapangyarihan ng Spirit Spreading Pagoda, at ang sitwasyon sa panig ng Starluo Empire ay mapapatatag lahat. Tang Sect Master at Zhang Tower Master, mangyaring maghanda. Pagkatapos ng 10 segundo, ang kaluluwa ay maaaring palayain. Sa boses ng komentaryo, biglang tumahimik ang audience. Nang banggitin ng komentarista ang kandidato na kumakatawan sa Starluo Empire sa labanang ito ng limang Diyos, para sa mga ordinaryong tao, ang una nilang naramdaman ay ito ay isang napakagimik na laban. Dumaan ang Tang Sect sa Spirit Pagoda. Ito ay lubhang kawili-wili. Sa banggaan ng dalawang organisasyon, sino kaya ang makakamit ang huling tagumpay? Ang bawat tao'y puno ng mga inaasahan. Walang alinlangan na kung ang Tang Sect ay maaaring manalo sa huling tagumpay, ang bagong Sect Master na ito ay tiyak na magiging puspusan. Ngunit kung matalo si Tang Wulan, para sa Tang Sect, lahat ng kakabangon kahapon ay malamang na itulak pababa. Sa makatuwid, ang pangalawang laban na ito ng limang Diyos ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa una, at ito ay walang alinlangan na mas kapanapanabik. Dahil mas matindi ang paglalabanan ng dalawang panig kumpara sa kahapon para sa pagkakaroon ng needle point sa Maimang. Nagsimula na ang countdown. Nagliwanag din ang mga mata ni Tang Wulan. Yuyan Dao Luo Zhang Geiyang, pagkatapos, halika. 10, 9, 3, 2, 1. Nang matapos ang countdown, halos magkasabay na kumikislap ang mga katawan ng magkabilang partido, bawat isa ay may tumataas na spirit ring. Nagsimula si Tang Wulan sa ilalim ng kanyang mga paa, at 8 spirit ring ang sunod-sunod na lumitaw. Sa kabilang panig, si Zhang Geiyang ay natural na mayroong 9 na spirit ring. Ang spirit ring sa katawan ni Tang Wulan ay tiyak na mailalarawan bilang isang kakaibang bulaklak. 4 na itim na spirit ring ang sunod-sunod na lumitaw, na sinundan ng isang berdeng gintong spirit ring, at pagkatapos ay isang orange gold spirit ring. Nagulat din si Zhang Geiyang nang makita niya ang orange golden spirit ring na lumilitaw sa kanyang katawan. Bilang Deputy Tower Master ng Spirit Transmission Tower, tiyak na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng orange goldenness. Bukod dito, unang lumitaw ang orange golden spirit ring sa tagapagtatag ng Spirit Transmission Tower, si Lingbing Dao Luo Yuhao. Ang spirit ring ng kulay na ito ay isang spirit level na hindi maaaring likhain ng Spirit Transmission Tower. Nangangahulugan ito na si Tang Wulan ay nagtataglay ng hindi bababa sa isang espiritu ng mabangis na antas ng hayop. Ang pagtuklas na ito ay bahagyang nagbago sa ekspresyon ni Zhang Geiyang. Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang mabangis na hayop na nabubuhay. Hindi ko alam kung kailan talaga nagkaroon ng Tang Sect Master na ito. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita nina NC at Dai Tianling ang spirit ring sa katawan ni Tang Wulan. Nang makita nila ang dalawang kulay ng green gold at orange gold spirit ring, lahat sila ay mukhang nagulat. Mabangis na espiritu ng hayop. Magiliw na sumulyap kay Hu Jia, at inisip sa sarili na ang Tang Sect Master ay nang ahas na tanggapin ang kasunduan sa pagtaya, sigurado, mayroon pa rin siyang tiyak na pundasyon. Sa hindi inaasahan, mayroon na talaga siyang pag-iral na parang orange spirit ring. Ang kulay kahel na ginto ay kumakatawan sa mabangis na hayop. Si Tang Wulan ay may 3 orange golden spirit ring sa kanyang katawan. Ito ay isang napakalaking pagtaas para sa kanya. Hindi nakakagulat na kaya niyang labanan ang 9-ring titled Dao Luo Level Powerhouse sa ika-8 ring cultivation base, at ito ay may malaking kinalaman sa sarili niyang kaluluwa. Gayunpaman, ang ika-5 spirit ring sa katawan ni Tang Wulan ay mas napansin ng mga makapangyarihang tao gaya nina NC at Zhang Geiyang. Napaka-espesyal ng berde gintong kulay na ito. Tulad ng alam nating lahat, ang mga pangunahing kulay ng singsing ng espiritu ay puti sa loob ng 10 taon, dilaw sa loob ng 100 taon, lila sa 10,000 taon, itim sa loob ng 10,000 taon, at pula para sa 100,000 taon. Bilang karagdagan, dapat itong kulay kahel na ginto at ang maalamat na puting ginto. Ang orange na ginto ay maaari lamang ibigay sa mga soul master ng mabangis na hayop na nilinang ng higit sa 200,000 taon, habang ang maalamat na puting ginto ay magagamit lamang sa 1,000,000 taong gulang na kaluluwa sa alamat. Ang orange golden spirit ring ay nakikita paminsan-minsan sa loob ng 10,000 taon, habang ang white golden spirit ring ay sinasabing lumitaw lamang sa Lingbing Dao Luo Yuhao. Tila mayroon nito ang ninuno ng Tang Sect na si Tang San, ngunit hindi siya sigurado. May mga nagsasabi rin na ang million year soul ring ay ginto, hindi puting ginto.
Ngunit ang lahat ng ito ay hindi maaaring isaalang-alang dahil napakakaunting mga pangyayari at ilang mga tala lamang ang makikita sa kasaysayan. Gayunpaman, ang Green Golden Spirit Ring na lumitaw sa katawan ni Tang Wulan ngayon ay isang hindi pa nagagawang kulay. Hindi kailanman nagkaroon ng berdeng gintong espiritong singsing sa isang espiritong master. Kung ito ay isang berdeng singsing na espirito, maaaring hindi ito nakakagulat, ngunit ang gininto ang kulay nito ay nangangahulugan na ang mismong singsing na espirito ay marangal. Sa Daoluo Continent, ito man ay Soul Beast, Martial Soul, Soul Ring, Soul Bone, at iba pa. Halos lahat ng kakayahan na may kaugnayan sa lakas ay nakatali sa ginto. Sa makatuwid, nang ang Spirit Ring sa katawan ni Tang Wulan ay berde at ginto, lahat ay nagulat. Anong antas ng paglilinang ito upang magkaroon ng pag-iral tulad ng isang berdeng gintong espiritong singsing? Bukod dito, ano ang kinakatawan ng berde at ginto na ito? Si Zhang Geiyang, na nasa tapat ni Tang Wulan, ay may mas normal na spirit ring sa kanyang katawan, 5 itim at 4 na pula, na may 9 na spirit ring. Oo, ang kanyang pula na 100,000 taong spirit ring ay isa pa kaysa sa dating malakas na tao ni Tang Wulan, at isa pa kaysa sa pulang spirit ring ni Smilang Daoluo Hujia. Ang pula ay kumakatawan sa 100,000 taon, ang 100,000 taon na spirit ring ay limitasyon na ng isang normal na spirit master. Kahit na ito ay isang makapangyarihang tao tulad ni Zhang Geiyang, walang orange golden spirit ring sa status ng spirit tower. Sa makatuwid, nang makita niya ang orange golden spirit ring sa katawan ni Tang Wulan, ang unang naramdaman sa kanyang puso ay selos. Ang gayong batang-bata ay may isang orange golden spirit ring, sulit pa ba ito? Sa hinaharap, hayaan siyang lumaki, hindi ba siya ay isa pang kaaway ng spirit spreading pagoda? Katulad ng Qingtian Daoluo Yunming noon, pinigilan niya ang spirit transmission tower ng halos 100 taon. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay at itinuro pasulong. Isang gintong liwanag ang biglang humiwalay sa kanya at sumugod kay Zhang Geiyang sa tapat na parang kidlat. Nang bumagsak ang gininto ang liwanag sa lupa, agad na nakita ng madla na ito ay isang dragon, isang gintong dragon. Tama, dragon ito, hindi ahas. Ito ay may napakakakaibang katangian ng pamilya ng dragon. Wala itong pakpak sa likod, ngunit may mga sungay sa noo at 5 kuko sa nakausling ulo. Ang buong katawan ay natatakpan ng pinong gintong kaliskis. Lumipad sa ere ang figure ng yugyugan niya ang kanyang katawan. Mahigit 15 metro ang haba ng katawan, at kumikislap ang gintong halo ng buong katawan. Ito ay hindi pangkaraniwang sa unang tingin. Ito ay ang gintong wika. Sa paglaki ng kanyang sariling antas ng paglilinang, bihirang gamitin ni Tang Wulan ang kanyang kaluluwa sa aktwal na labanan, at mas handa siyang gamitin ang kanyang antas ng paglilinang. At ang lahat ng kanyang kaluluwa ay lumalago kasabay ng kanyang paglaki. Kabilang sa mga ito, ang higit na nagbago ay ang wikang ginto. Kahit si Tang Wulan ay hindi maintindihan kung bakit naging ganito si Jin Yu. Kaiba sa tradisyonal na dragon na may dobleng pakpak sa likod, si Jin Yu ay parang gintong dragon na may 5 kuko. Ang mga kaliski sa kanyang katawan ay katulad ni Tang Wulan, ngunit mas mabigat. Pagkatapos niyang magkaroon ng dobleng sungay sa ulo, naranasan na niya ito minsan. Natutulog na metamorphosis. Sa pagkakataong ito, nagkamalay si Tang Wulan patungo sa Star Luo Empire. Ang mga mata ni Jin Yu ay ganap na naging ginto. Kung titignan ngayon, sinong mag-aakala na ito ay isang may depektong kaluluwa sa simula? Ang hininga ng katawan ni Jin Yu ay kapareho ng hininga ng dugo ng sariling Golden Dragon King ni Tang Wulan. Nang ito ay lumitaw, una itong bumigkas ng isang umaalog langit na pag-awit ng dragon. Umiling-iling at winawagayway ang buntot, dumiretso siya kay Zhang Geiyang. Inilabas din ni Zhang Geiyang ang kanyang kaluluwa. Nang makita niya ang kaluluwang ito ni Tang Wulan, hindi siya masyadong nagulat. Sa kanyang opinyon, ito ay isang sub-dragon species lamang, isang sub-dragon species na walang mga pakpak. Isang higanteng hayop ang lumabas sa kanyang katawan at tumayo sa harap ni Zhang Geiyang. Ang higanteng hayop na ito ay halos 10 metro ang haba at 4 na metro ang taas. Ang katawan ay napakalakas, na may asul na buhok sa buong katawan, na may ulo ng isang leon, ang katawan ng isang babon, at ang mga kuko ng isang tigre. Ito ay tila may mga katangian ng iba't ibang mga hayop sa parehong oras. Isang malabong asul na apoy ang nag-aapoy sa kanyang buong katawan, at ang kanyang nagyayelong mga mata ay nakatitig kay Jin Yu. Roar! Isang dagandong ang sumabog, at ang higanteng hayop ay biglang tumilapon, napakabilis, ang katawan nito ay biglang naging transparent sa sandaling ito ay itinapon, ngunit ang malabong asul na apoy sa katawan nito ay nag-alab ng mas marahas. Kapag ang isang Soul Master ay pumili ng isang kaluluwa, ang kaluluwa na pinakaangkop sa kanyang sarili ay dapat nakapareho ng isang Martial Soul. Sa madaling salita, kung ang kaluluwa ni Tang Wulan ay ang Blue Silver Emperor, kung gayon ang antas ng pagiging tugma sa kanyang sariling Blue Silver Emperor ay dapat ang pinakamataas. Gayunpaman, wala siyang mahanap na Blue Silver Emperor Martial Soul. Ito ang kaso sa kaluluwa ni Zhang Geiyang. Ang Deputy Pagoda ng Spiritual Transmission Pagoda ay nagtaguyod na ang pamilya ni Geiyang ay ang mataas na antas na espiritual na tore sa loob ng maraming henerasyon.
Sa makatuwid, noong siya ay napakabata, ang kanyang pamilya ay nagtrabaho ng gusto upang mahanap ang kaluluwang ito para sa kanya, bilang ang unang pagsasanib ng kaluluwa espiritu. Para sa mga ordinaryong spirit master, habang bumubuti ang antas ng cultivation, maraming espiritu ang maaaring makuha, at ang mga espiritong makukuha mamaya ay tiyak na magiging mas malakas. Ngunit para sa isang tunay na top-level soul master, ang unang soul spirit ang may pinakamahabang follow-up time. Kapag ang soul spirit ay may sapat na potential growth, ito ay palaging susunod sa pag-promote at upgrade ng soul master. Ang ganitong mga kaluluwa ay paborito ng mga Panginoon ng kaluluwa, at tinatawag din silang mga kaluluwang natal. Tulad ng kaluluwa ni Zhang Geiyang, tulad ng kanyang sariling martial soul, ito rin ang kanyang natural na kaluluwa. Nether Flame Beast. Ang gininto ang wika ni Tang Wulan ay talagang katumbas ng kanyang natal soul. Sa paglaki ng Tang Wulan, si Jin Yu ay pinalusog ng dugo ng Golden Dragon King hakbang-hakbang hanggang sa kasalukuyang antas, at ang kanyang sariling genetic na mga problema ay nalutas sa pamamagitan ng dugo ng Golden Dragon King at nagpatuloy sa pagbabago. Ngunit dahil ito ay hindi dahil sa dugo ng Dragon Clan, ito ay naging kung ano ito ngayon, nakatumbas ng isang uri ng abnormal na pagbabago pagkatapos ng kombinasyon ng kanyang sarili at ng Golden Dragon King. Mula sa pananaw ng hitsura, ang dalawang kaluluwa ay walang alinlangan na sapat upang maakit ang atensyon ng mga tao. Ang isa ay pumailan lang sa hangin, na ikinakalat ang kanyang mga ngipin at sumasayaw na mga kuko, at ang isa ay tumalsik na parang kidlat, at ang malabong asul na apoy ay nasunog. Mabilis na lumapit ang dalawang panig, at nagsimula ang labanan. Si Tang Wulan at Zhang Geiyang ay parehong nakatayo sa malayo, at ang Soul Master at ang kaluluwa ay konektado. Hindi gaanong lumalaban ang kaluluwa, ngunit ang Panginoon ng kaluluwa ang nagtuturo sa espiritu na lumaban sa hangin. Ang bilis ng Nether Flame Beast ay masyadong mabilis, ito ay halos isang iglap lang, at lumapit ito kay Jin Yu, itinaas ang kanang paa sa harap, at sinampal ang mga gintong salita na parang kidlat. May takip ang katawan. Sinundan ng kaluluwang ito si Zhang Geiyang sa antas ng 78 antas, at ang kanyang lakas ay napakalakas, lalo na't walang katulad. Gumagalaw na parang hangin at kulog. Ang mga mata ni Jin Yu ay kasing linaw ng dalawang gintong kristal, ang liwanag ay kumikislap, at ang gintong apoy ay sumabog mula sa katawan. Ang dalawang apoy ay nagbanggaan at nagsisiklab sa isa't isa, ngunit walang makakatulong sa isa't isa. Pinahihit ni Jin Yu ang kanyang katawan sa hangin, fleksibleng umiiwas sa sampal ng Nether Flame Beast sa harap, at kasabay nito ang pagwalas ng buntot, at ang malaking katawan ay mabilis na hamampos sa kalaban na parang mahabang letigo sa hangin. Ang Nether Flame Beast ay hindi nakaiwas, at hinayaan pa ang buntot ni Jin Yu na tumama sa sarili nito, ngunit ang katawan nito ay biglang lumaki ng kaunti sa sandaling ito ay nabunot. Puff, ang buntot ni Jin Yu ay direktang naka-embed sa katawan ng kalaban. Ang katawan ng Nether Flame Beast ay tila ilusyon, ngunit sa susunod na sandali na ito ay ipinasok, ang Nether Flame Beast mismo ay nagliyab, na nagpaso ng tuluyan kay Jin Yu. Paso. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan ang sakit mula kay Jin Yu, at ang liwanag sa Nether Flame Beast ay direktang sinunog ang kaluluwa. Ang espiritualidad ng Jin Yu ay lumitaw lamang sa proseso ng patuloy na ebolusyon. Kapag ang espiritualidad ay napawi, ito ay magdudulot ng hindi maibabalik na pinsala sa Jin Yu. Ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap, at ang mga kaliskis ng katawan ni Jin Yu na sakop ng Nether Flame Beast ay mabilis na kumikislap. Kasabay nito, bamuka ang bibig ng dragon, at narinig ang isang napakalaking, nakakabinging dagandong ng dragon. Itaas ang ulo. Ang parehong Dragon Yin, ang narinig ng mga manunood kahapon sa labanan sa pagitan ng Tang Wulan at Huang Zhengyang. Kaya lang medyo mahina na ang performance ni Jin Yu. Sa kabila nito, ang Nether Flame Beast ay naninigas pa rin sandali. Ang katawan ni Jin Yu ay nagliliyab sa apoy, isang pares ng mga paa sa harapan ang biglang lumabas, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas sa hangin. Boom! Tila ang hanay ng paggalaw ni Jin Yu ay hindi masyadong malaki, ngunit ang tila maliit na paggalaw na ito ay nagbunga ng isang malakas na puwersa ng pagsabog. Ang Nether Flame Beast na orihinal na nakabalot sa katawan nito ay biglang pumutok, at may sumigaw sa bibig nito. Nagbago ang mga mata ni Zhang Geiyang, ang asul na liwanag ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang Nether Flame Beast ay gamulong sa hangin sa loob ng ilang linggo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ngunit ang momentum ay malinaw na mas mababa sa nakaraang kalahati. Ngumuso si Tang Wulan sa kanyang puso, gustong higpitan ang gintong wika sa ganitong paraan, iyon ay masyadong minamaliit. Bilang natural na kaluluwa ni Tang Wulan, si Jin Yu ay nagtataglay ng lahat ng kakayahan ng kaluluwa ni Tang Wulan, lalo na ang iba't ibang kakayahan ng Golden Dragon King. Ang bloodline ng Golden Dragon King ay walang alinlangan ang pinakamakapangyarihang bloodline sa tuktok nito. Kahit na kung ano ang mayroon si Jin Yu sa oras na ito ay isang maliit na bahagi lamang, ito ay hindi mapapantayan ng anumang soul beast sa mga tuntunin ng bloodline level. Nagpasabog sina Longgang at Jinlong, at direktang nakawala sa atake ng kalaban. Ang Nether Flame Beast ay hindi talaga walang entity, ngunit nagawa nitong gawing virtual ang entity na may kakaibang kakayahan sa espiritu. At ang virtual na katawan ay magkakaroon din ng trauma sa pamamagitan ng pag-atake ng enerhiya.
Siyempre, nang masunog si Jinyu ng mahinang asul na ilaw ng kalaban, naapektuhan din siya. Ang dalawang panig ay masasabing pantay na nahahati. Nakaupo sa rostrum, tinitingnan ang limang kuko na gintong dragon na espiritu ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tiyak na alam ni Zhang Geang na mayroon siyang natal soul, ngunit hindi niya inaasahan na si Tang Wulan ay mayroon ding natal soul. Sa paghusga mula sa koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at ng Soul Master, ang antas ng paglilinang ng kaluluwa ni Zhang Geang ay halatang mas mataas, ngunit siya ay isang ranggo na 78 na may pamagat na dawluo. Inihayag ni Tang Wulan ang 8 singsing ng kaluluwa, na nangangahulugan na siya ay isang 8 singsing na kaluluwang dawluo. Yun lang. Sa napakalaking agwat, kahit na silang lahat ay mga natal na kaluluwa, ang paghahambing ng lakas sa pagitan ng dalawang kaluluwa ay dapat na napakalinaw. Ngunit sa katunayan hindi ito ang kaso. Si Tang Wulan, ang limang kuko na gintong dragon, ay hindi nagdusa sa paghaharap. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang dugo ng kaluluwa ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa dugo ng Nether Flame Beast. Alam mo, ang Nether Flame Beast ni Zhang Geang ay isang sinaunang alien beast, matagal na itong nawala. Ito ay nilinang sa huling panahon ng Spirit Pagoda. Ito ay isang napakabihirang itim na kaluluwa na sumailalim sa mutation sa simula. Ito ay iba sa mga itim na kaluluwa na maaaring mass-produce sa Spirit Spreading Pagoda ngayon. Sa aspeto ng kalidad, kahit na ang Nether Flame Beast ay hindi ang pinakamakapangyarihang kaluluwa ni Zhang Geang, ito ang may pinakamalapit na kaugnayan sa kanya bilang isang natal soul. Mula sa pananaw ng hitsura, pagkatapos ng lahat, ang gininto ang wika ay mas mahusay. Para sa karamihan ng mga tao, ang ginto ay may mas mahusay na pakiramdam ng pangitain. Higit pa rito, si Jinyu ay may mahaba at balingkinitan na figure at may medyo gwapong panlasa. Malaki ang kaibahan nito sa kahindik-hindik ng Nether Flame Beast. Ang dalawang espiritu ay tumigil lamang sandali, at pagkatapos ay sumugod muli sa isa't isa. After the initial contact, nagkaroon din sila ng konting pagkakaintindihan sa isa't isa. Ang bilis ng Nether Flame Beast ay napakabilis pa rin, at lumapit ito kay Jinyu sa sandaling ito ay kumikislap, at ang kanang paa sa harap ay direktang humawak sa leeg ni Jinyu sa pagkakataong ito. Ibinuka ni Jinyu ang kanyang bibig, at isang subaw ng gininto ang liwanag ang bumungad. Ang gininto ang liwanag na apoy ay lubhang kakaiba, at ito ay namuo sa hitsura ng isang ulo ng dragon sa hangin, at ito ay direktang sumabog sa hangin, na nagdulot ng isang malakas na shockwave. Ang Nether Flame Beast ay kailangang lumiit, bumulaga ng apoy, at bumangga sa shockwave. Tumama ang enerhiya, at muling naghiwalay ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay inilipat ito sa ginto at nagsimula, at inalog-alog nito ang katawan nito, at habang nagmamadali patungo sa Nether Flame Beast, hindi mabilang na asul ginto na asul na pilak na mga emperador ang lumabas sa katawan nito. Bilang isang kaluluwa, tiyak na hindi niya direktang magagamit ang martial soul ni Tang Wulan, ngunit maaari niyang gayahin ang mga kakayahan ng kaluluwa na ginawa ng martial soul ni Tang Wulan sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang Nether Flame Beast ay natigilan saglit, halatang may mga pagdududa tungkol sa kakayahan na pinakawala ni Jinyu mula sa kanyang katawan na hindi katumbas ng kanyang sarili. Ngunit napakabilis din ang reaksyon nito, at umikot ang apoy sa katawan nito, na bumubuo ng napakalaking puyo ng tubig. Pinuprotektahan ng whirlpool ang sarili nito, ngunit ang apoy sa whirlpool ay nagiging matalim na talam, na baliw na pinutol ang lumilipad na Blue Silver Emperor. Niyugyug ni Jinyu ang kanyang katawan at inabot ang tuktok ng ulo ng Nether Flame Beast. Ang Golden Dragon Claw ay biglang bumaril, at ang malaking Dragon Claw ay naglabas ng isang napakagandang claw shadow sa hangin, ang Golden Dragon Claw ng katahimikan. Ang Nether Flame Beast ay hindi nagpakita ng kahinaan, ang kanyang katawan ay tumingkayad, at pagkatapos ay biglang tumayo, at isang liwanag at anino na eksaktong kapareho ng katawan nito ang sumugod. Doppelganger. Boom! Ang nakakatakot na alon ng hangin ay gumulong sa hangin, at ang ginto at asul na liwanag ay tumalsik at sumabog. Hindi maaaring samantalahin ng alinmang partido. Sa isang iglap, ang dalawang dakilang kaluluwa ng natal ay lumaban ng magkasama, patuloy na nagdadala ng nakasisilaw na sinag ng liwanag sa hangin. Sulit ang pamasahe. Ito ang unang pakiramdam ng madla. Halos lahat ng tao sa Star Luo Empire ay pamilyar sa terminong, espiritu, at karamihan sa mga tao ay nakakita na rin ng salitang, espiritu. Ngunit ang gayong makapangyarihang kaluluwa ay ang unang pagkakataon para sa 99% ng mga tao na makita ito. Isa pa rin itong kaluluwa, ito ay sinaunang mabangis na hayop na nakikipaglaban. Lasing na lasing ang mga nanunood na nanood. Para sa mga manunood, hindi nila masyadong maintindihan ang mga diskarte, mas pinapanood nila ang excitement. At ang nakakasilaw na eksenang ito sa aking harapan ay tiyak na masigla. Ang gininto ang dragon at ang bughaw na hayop ay nagkaroon ng isang mahusay na oras ng pakikipaglaban sa hangin, at sila ay may isang katulad na lasa. Tumingin si Tang Wulan kay Zhang Geang mula sa malayo, at si Zhang Geang ay nakatingin din sa kanya. Nang magkaharap ang kanyang mga mata, bahagyang lumiit ang mga pupil ni Zhang Geang, dahil nakita niya ang lilang liwanag na kumikislap mula sa ilalim ng mga mata ni Tang Wulan. Hindi, gustong gamitin ng kabilang partido ang kakaibang purple magic pupil ng Tangsek para maimpluwensyahan ako.
Bagamat ayon sa mga tuntunin, ang dalawang panig ay maaari lamang makipaglaban sa mga espiritu, ngunit kung ito ay isang panghihimasok sa pag-iisip, hanggat hindi ito natagpuan, sino ang makakapagsabi? Sa sandaling si Zhang Geang ay natigilan, si Tang Wulan ay biglang sumabog na may gininto ang liwanag, at isang gintong halo ang agad na tumakip sa mga manunood. Bigla ding tumunog ang mabangis na dagandong ng dragon. Ito ang marahas na larangan ng Golden Dragon. Nang lumitaw ang gintong halo, naramdaman na ito ni Jin Yu. Mula dito, sumambulat din ang isang gintong halo, na agad na sumanib sa marahas na kaharian ng gintong dragon na inilabas ni Tang Wulan. Mabilis na nagbago ang orihinal na 15 metrong katawan ni Jin Yu, halos sa isang kisap mata, namamaga na ito hanggang 30 metro ang haba, at naging duguan ang kanyang mga mata. Boom! Ang mga paa sa harapan ay sumampal, at ang Nether Flame Beast ay binaril at agad na lumipad palabas. Kasabay nito, ang gininto ang pabulong na buntot ay tumawid at ang gintong dragon ay umindayog sa kanyang buntot. Sa matinding paghampas sa Nether Flame Beast, lumipad ito palabas. Nanloloko siya. Galit na galit si Zhang Geang. Walang alinlangan, inilunsad ni Tang Wulan ang pag-ataking ito dahil naisip niya na gagamitin ng kalaban ang Purple Magic Pupil at nagulat siya, na naging dahilan upang mabagal siyang mag-react. Isang nakasisilaw na asol na apoy ang biglang bumangon mula sa katawan ni Zhang Geang, at ang Nether Flame Beast sa di kalayuan ay agad na naging apoy at bumangon, at ang follow-up na pag-atake ni Jin Yu ay nahulog sa apoy, direktang dumaan, at damapo sa bakanteng espasyo. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nabahiran din ng kaunting asol na apoy. Si Jin Yu, na nasa marahas na field ng Golden Dragon, ay hindi alam ang sakit, kaya umungol siya sa langit. Sa tunog ng dagandong ng dragon, umungal ang gintong dragon. Ang Nether Flame Beast na naging apoy ay agad na nagulat at nag-ilusyon, at mabilis na umatras. Walang alinlangan, sinamantala ito ni Jin Yu sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, isang malalim na dagandong ang biglang tumunog, halos agad-agad, ang kulog at kidlat ay sumayaw sa buong kalangitan, at ang mga dekuryenteng ilaw ay bumagsak mula sa langit, na tumakip sa katawan ni Ziyang Jin Yu. Hindi alam ng lupa kung kailan mabilis na nag-drill out ang mga baging, na iba sa mga baging ng Blue Silver Emperor. Bawat isa sa mga baging na ito ay nagpakita ng hugis na parang kawayan, at ang buong katawan ay madilim na lila. Sa hitsura nito, ang lupa ay agad na naging isang dagat ng kulog at kidlat, at ang kidlat na bumabagsak sa kalangitan ay parang isang hola ng kidlat, na sumasakop sa gininto ang wika. Nang makita ang baging na lumitaw ng walang babala, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kagilahil-alas. Naunawaan niya na ito ang pangalawang espiritu na pinakawalan ng kabilang partido. Kumikislap ang figure ng Nether Flame Beast, sinamantala ang kidlat na nagbabanta sa oras ni Jin Yu para makapasok sa katawan ni Nether Flame Daoluo Zhang Geang, at nang sumugod siyang muli pagkatapos ng isang hininga, tila bumalik ito sa normal. At ang kulog at kidlat na impyerno ay naglunsad ng isang serye ng mabangis na dagandong. Tinamaan ng kulog at kidlat ang katawan ni Jin Yu, kung saan wala siyang pinagtataguan. Patuloy lang siyang lumalaban gamit ang katawan ng ginintoang dragon at ang panginoong katawan ng gintong dragon, ngunit sa kulog at kidlat, medyo nahihirapan siyang gumalaw. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Geang ay isang antas na 78 na may pamagat na Daoluo, at ang lakas ng kanyang kaluluwa ay napakalakas na, sa mga tuntunin ng pangkalahatang base ng paglilinang, pagkatapos ng lahat, siya ay nasa itaas pa rin ng kaluluwa ni Tang Wulan. Laming Yan Prison Vine, para sa karamihan ng Soul Master na si Lei, natatakot ako na hindi ko pa narinig ang pagkakaroon ng ganoong Soul Beast. Hindi banggitin ang pagiging isang kaluluwa. Ito ay isang uri ng pag-iral na nasa tuktok ng Soul Beast ng halaman mula nang ipanganak ito. Ito ay may likas na karunungan. Kapag tumubo pa lang, para na itong bamboo shoot na maliit lang ang section. Ang lugar kung saan ito tumutubo ay dapat sa isang lugar na puno ng kidlat. Mabubuo lamang ito kapag umuulan at kumukulog. Sa tuwing sasailalim ito sa kidlat, lalakas ito. Ang 100 pagtama ng kidlat ay katumbas ng 1 taon ng paglilinang ng ordinaryong kaluluwa ng mga hayop. Ang kulog ay ang pinakamarahas sa lahat ng puwersa ng kalikasan, iyon ay, sa ilalim ng pagsubok ng kulog, ang dumadagandong na puno ng impyerno ay patuloy na lumalaki. Sa simula, ang paglaki nito ay napakabagal at mahirap, dahil kailangan itong maghintay ng lubusan para sa natural na kulog na bumagsak sa sarili nito. Sa makatuwid, kung ang ibang mga espiritong hayop ay naglilinang sa loob ng 1 taon, maaaring tumagal ng 10 taon upang makakuha ng sapat na mga kulog, na higit sa 10 beses na mas mabagal kaysa sa ordinaryong mga espiritong hayop. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, kapag ang Thundering Yan Prison Vine ay maaaring linangin sa kaharian ng 100 taon, ang sitwasyon ay magbabago ng husto. Kapag ang dumadagandong na puno ng kulungan, na nilinang sa loob ng 100 taon, ay maaaring gumawa ng inisyatiba upang makaakit ng kulog at hayaan ang kulog na bambahin ang sarili nito. Madalas itong makakuha ng 100 pagbomba ng kulog sa magdamag. Bagaman sa oras na iyon, ang cultivation base nito ay hindi lamang 100 thunderbolt sa 1 taon, ngunit ang bilis ng cultivation ay tataas ng husto.
Dahil sa sarili nitong mga katangian, kapag ang Thundering Hellvine ay nalinang sa isang tiyak na antas, ang mapangwasak na kapangyarihan nito ay magiging lubhang kakilakilabot, at ito ay madalas na magdulot ng isang nakamamanghang tanawin ng Thunder Pond sa isang rehiyon. At ang Thunder Pond na ito ay patuloy na lalawak habang ang dumadagandong na puno ng impyerno mismo ay lumalakas, hanggang sa lamunin nito ang lahat sa paligid nito. Ang dumadagandong na Hellvine na nilinang sa loob ng libu-libong taon ay sapat na upang baguhin ang celestial phenomenon, pabagsakin ang kulog sa lupa, at manipulahin ang kapangyarihan ng kulog upang sirain ang lahat sa labas ng mundo. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang ganitong uri ng dumadagandong na puno ng impyerno ng antas ng paglilinang, hindi maiiwasang magdulot ito ng sakuna sa isang sulok. Ang super strong lang ang makakasira nito. Ngunit ang Thundering Hellvine ay mayroon ding disbentaha, tiyak dahil umaasa ito sa patuloy na pagsipsip ng kulog upang mapabuti ang sarili nito. Matapos maabot ang isang tiyak na antas, ang mapanirang kulog ay pinipiga at ang mapanirang kapangyarihan ay masyadong malakas, at ito ay may posibilidad na masira ang sarili anumang oras. Ang karamihan sa mga dumadagandong na baging ay lumilitaw sa malalalim na kabundukan at mga lumang kagubatan, at tumutubo sa mga lugar na hindi nakatira, ngunit kalaunan ay mawawasak sila sa proseso ng kanilang sariling paglaki. Depende sa karanasan sa paglaki ng iba't ibang dumadagandong na puno ng ubas sa bilangguan, karaniwang sumasabog ang mga ito ng humigit kumulang 20,000 hanggang 50,000 taon. Mayroong ilang mga dumadagandong na puno ng ubas sa bilangguan na maaaring linangin ng higit sa 50,000 taon. Kung tungkol sa mga dumadagandong na puno ng ubas sa bilangguan na nilinang ng higit sa 100,000 taon, ito ay hindi kailanman lumitaw sa kasaysayan. Para naman sa Soul Master, ang dumadagandong na puno ng impyerno ay talagang ang Soul Beast na pinakananais ng Thunder Attribute Soul Master. Mayroon itong tatlong mahiwagang kasanayan, katulad, Thunder Forest, Thunder Hell, at Thunder Dance. Karamihan sa mga uri ng puno ng ubas na espiritu ng mga hayop, pagkakasalubong at iba pang mga kasanayan ay medyo normal, tulad ng Blue Silver Emperor ni Tang Wulan. Ngunit ang dumadagandong na puno ng kulungan na ito ay hindi nakakasagabal sa kakayahang ito. Mula sa sandaling ito ay ipinanganak para sa pag-atake. Sa makatuwid, minsan itong tinawag bilang pinakamalakas na umaatake sa mga kaluluwang hayop ng halaman. Si Tang Wulan, na ipinanganak sa Shrek Academy, ay nakilala ang kanyang pinagmulan halos sa unang tingin, at hindi napigil ang huminga. Ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay nawala sa loob ng maraming taon. Sa 20,000 taong kasaysayan ni Shrek, 3 Panginoon ng Espiritu lamang ang nagtataglay ng espiritong singsing ng ganitong uri ng espiritong hayop. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong namamahala sa Spirit Spreading Pagoda Star na si Luo Empire ay talagang magkakaroon ng ganoong espiritu, hindi nakakagulat na siya ay lubos na nagtitiwala. Walang alinlangan na ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay makapangyarihan, at maging ang malakas na physical fitness ni Jinyu sa Golden Dragon Violent Field ay mahirap ilipat sa kagubatan ng kulog at kidlat. Not to mention na mayroon din itong mas malakas na Thunder Hell at Thunder Electric Dance. Ito ay talagang isang kakilakilabot na pag-iral na puno ng mapangwasak. Panginoon, pabayaan mo na ako. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng isip ni Tang Wulan, isang napaka-relax na boses ang biglang tumunog. Shiluo, hindi ka magaling sa pag-atake, pwede ba? Tanong ni Tang Wulan sa kanyang puso na may ilang pagdududa. Panginoon, huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ang kabilang partido ay isang palakol. At saka, dumadagandong na puno ng impyerno. Haha, nagkataon na ang kinabukasan ng Panginoon ay kulang ng ika-9 na espiritong singsing. Sa tingin ko ito ay angkop. Bago muling magtanong si Tang Wulan, isang pink na liwanag ang pinakawalan mula sa kanya. Isa itong malaking rosas na bulaklak na lumutang. Malaki ang bulaklak. Nang lumitaw ito, natural na nabuo ang mahinang liwanag sa paligid niya. Ambon. Iyon ang Killua Tulip nito, hindi magagapit. Matapos lumitaw si Killua Tulip, niyugyug niya ang kanyang katawan, na nagpapakita na ng anyo ng tao, tumalikod, at bahagyang tumango kay Tang Wulan. Ang Killua Tulip ay iba sa Jinyo. Ito ay isang mabangis na hayop sa kanyang sarili, nagtataglay ng napakataas na karunungan. Ang estado ng koneksyon kay Tang Wulan ay higit na lumampas kay Jinyo. Si Jinyo ay ganap na sumusunod sa mga utos ni Tang Wulan, ngunit si Killua ay may sariling ideya at tulungan si Tang Wulan sa pamamagitan ng kanyang sariling mga ideya. Sa ilalim ng kanyang tanda, ang katawan ni Tang Wulan, ang berdeng gintong halo na nakaayos sa ikalimang lugar ay biglang nagningning ng maliwanag. Ang berdeng gintong halo ay lumawak palabas at naging isang malaking halo. Nang lumitaw ang halo na ito, ang lahat ng madla sa eksena ay nagulat. Dahil ang bilis ng pagpapalawak ng green gold halo na ito ay masyadong mabilis. Halos sa isang kisap mata, natakpan nito ang buong stadium, at pagkatapos ay tila nakapasok sa stadium, at agad na nawala. Naapektuhan ng pagkalat ng berdeng gintong halo na ito, maging ito man ay Killua Tulip, Jinyu, o Thunder Hell Prison Vine, at ang 78 level na Super Dao Luo Zhanggeang sa kabilang panig, lahat sila ay nababalot dito. Sumimangot si Zhanggeang, kanina pa niya pinapansin si Tang Wulan, at siya ang unang naglabas ng espiritu sa lupa.
Sa katunayan, nangangahulugan ito na natalo siya sa unang labanan ng espiritu. Ngunit para sa kanyang pangalawang kaluluwa, mayroon siyang ganap na pagtitiwala. Sa katunayan, kahit na ang dumadagandong na prison vine na ito ay hindi ang kanyang pinakamakapangyarihang kaluluwa, ito ay dahil hindi niya kayang linangin ang dumadagandong na prison vine sa isang 100,000-year cultivation base. Ngunit ang espiritong ito ay talagang ang pinakamakapangyarihan sa mga espiritu ng parehong antas. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kulog at kidlat na iyon, upang makuha ang espiritong ito, ang Spirit Spreading Pagoda ay lumabas sa istasyon kasama ang 11 makapangyarihang lalaki na may mga cultivation base sa itaas ng Title Daoluo, at sa wakas ay nahuli ito sa isang lambak sa Starluo Empire. Nang mahuli niya ito, ang dumadagandong na puno ng kulungan mismo ay malapit na sa bingit ng pagbagsak, na may cultivation base na higit sa 40,000 taon. Upang magawa itong sumunod bilang isang kaluluwa, hindi alam ni Zhang Geiyang kung gaano katagal bago magtagumpay, hayaan itong maging kanyang sariling kaluluwa, patatagin ang base ng paglilinang nito, at pigilan ito sa pagsipsip ng kulog at kidlat, upang mabuhay ang dumadagandong na prison vine na ito. Bilang kapalit, dapat siyang sundan ng dumadagandong na yan prison vine at itaboy siya. At sa proseso ng kanyang paglaki, malaki rin ang papel ng dumadagandong na yan prison vine. Pagkatapos niyang magkaroon ng pangalawang espiritong ito, mabilis siyang lumabas sa maraming henyo ng Spirit Tower, hakbang-hakbang hanggang ngayon. Masasabing ito ang pinakamakapangyarihang kaluluwang kanyang pinakanaasaan. Ang tanging panghihinayang ay hindi ito maaaring magpatuloy sa pag-usad, kahit na ito ay umaakyat sa Spirit Spreading Pagoda. Kung hindi, ito ay hindi makontrol at magkakaroon ng panganib ng pagsira sa sarili anumang oras. Kung hindi, ang dumadagandong na yan prison vine ang magiging pinakamakapangyarihan niyang kaluluwa. Sa katunayan, si Laming Yan Prison Vine ay hindi nababagay sa kanyang martial spirit Nether Flame Beast, dahil lang sa malakas at paputok nito, pilit na pinagsanib ni Zhang Geiyang. Upang makipagkumpetensya sa kaluluwang ito, binayaran ng kanyang pamilya ang presyo sa unang lugar. Bilang karagdagan, walang angkop na kandidato para sa unang malaking pamilya ng Tore ng Espiritu, at sa wakas ay naging mas mura siya. Thunderhell, nakakasakal. Tahimik na bamulong si Zhang Geiyang sa kanyang puso at nagbigay ng utos kay Thunderhell. Kinokontrol ang kulog at kidlat na kagubatan, iniligtas niya ang kanyang sariling kapalaran, at ang sumunod na hakbang ay ang patuloy na pagsabog ng malaking mamamatay na ito. Hindi siya naniniwala na si Tang Wulan, isang counter-level spirit master, ay makakalaban sa kapangyarihan ng dumadagandong na puno ng ubas. Nang matanggap ang kanyang order, ang dumadagandong na yan prison vine ay biglang naging purple gold, at ang dark purple ng buong katawan ay biglang naging purple gold. Sandaling huminto ang kulog sa langit, ngunit pagkatapos, ang buong kalangitan ay tila lumabo. Sa madilim na lilang kalangitan, ang mga thunderball ay mabilis na nag-condensed, at sa lupa, ang mga thunderball ay tumaas. Ang sobrang nakakatakot na hininga ay tila winasak ang buong mundo. Isa-isang natigilan ng audience, ito ba ang soul power ng top power? Sa kawalan ng isang soul master na makakasama, ang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot. Nang makita ang eksenang ito, nagbago rin ang mukha ni Tang Wulan, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa espiritual na kaharian. Kitang-kita niya kung gaano kalaki at kakilabot ang mga elemento ng thunder attribute sa hangin sa oras na ito. Ang bawat thunderball ay parang isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras. Kung ang lahat ng ito ay sumabog, ang mapanirang kapangyarihan ay maaaring hindi makayanan ang proteksyon na takip ng stadium. Sa rostrum, nawala ang kabaitan ng Dean of Monster Academy. Sa harap ng antas ng labanang ito, upang matiyak ang kaligtasan, personal na pinangunahan ng Extreme Daoluo na ito ang protective formation. Para makaiwas sa panganib. Isang masamang tingin ang sumili sa mata ni Zhang Geiyang, pumunta sa impyerno, tangsek na bata. Wala siyang kahit katiting na plano para maawa. Habang sinasabog ang kaluluwa ni Tang Wulan, sa kalaunan ay iguguhit niya ang kulog na impyerno papunta kay Tang Wulan at dudurugin siya. Anyway, ang tangsek ay opisyal na nagdeklara ng digmaan sa Spirit Chuan Pagoda at sinira ang kanilang punong tanggapan sa Daoling Empire. Ang puot na ito ay dapat iulat. Ito ay isang laro, at normal na hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay. May mga paliwanag siya. Kung tungkol sa reaksyon ni Tang Sect, hindi niya ito makontrol. Ang mapatay ang bagong sect master na ito ay talagang isang malaking tagumpay. Sa sandaling ito, nagsimula ring magbago ang kilo at tulap na kakapasok lang sa venue. Lumawak ang kulay rosas na ulap mula sa ibabaw nito. Ang haze ay napakakakaiba, lumulutang sa hangin, at hindi naapektuhan ng kidlat. Ngunit naging mga pink na tuldok ng liwanag na nakakalat sa paligid, lumalawak sa labas ng mundo. Kung titingnan mong mabuti ang mga light spot, makikita mo na sila ay naging maliliit na vortices, na sumisipsip ng mga molekula ng enerhiya sa hangin. Kabilang ang mga elemento ng iba't ibang katangian, maging ang marahas na elemento ng kulog ay sakop din. Itinaas ni Chiluo ang kanyang kamay, at isang pink na ilaw ang bumagsak kay Jinyu na nahihirapan sa Thunder Forest. Biglang, medyo na-stabilize ang anyo ni Jinyu, at ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay naging halatang lumakas, na lumalaban sa pagsalakay ng Thunder Forest.
Sa bagay na ito, si Zhang Geang ay puno ng paghamak, kahit na ito ay isang mabangis na hayop. Sa kaso na ang host mismo ay hindi sapat na malakas, kapag ang Thunder Hell ay sumabog, lahat sila ay sasabog. Sa sandaling ang dumadagandong na mga baging ay sumabog sa kulog na impyerno, kahit si Zhang Geang mismo ay hindi maglalakas loob na manatili sa gitnang lugar. Ngunit malalim niyang napagtanto ang dahilan kung bakit ang dumadagandong na yan Prison Vine ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-evolve. Boom! Ang unang Thunderball ay sumabog, at ito ay malapit sa katawan ni Jin Yu. Sa sandaling ito ay sumabog, may naramdamang katas na tumalsik sa hangin. Siyempre, kung ano ang splash ay hindi maaaring maging anumang juice, ito ay ganap na tunaw kulog enerhiya, plasma. Nagpakawala si Jin Yu ng malungkot na sigaw, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay namumulaklak, ngunit ang daloy ng plasma ay nagpamanhid pa rin. Ang purple gold na ibabaw ng Thundering Hell Vine ay unti-unting nakakuha ng isang layer ng scorched black. Sa ilalim ng walang tigil na pagsisikap ni Zhang Geang na himukin siya, ang Thunder Hell ay nakataas sa tuktok nito. Sunod-sunod na sumabog ang mga kulog, at ang malalaki at malalaking piraso ng plasma ay nagsama-sama, na parabang sila ay talagang pumapasok sa kulog na impyerno. Sa loob ng ilang sandali, isang malaking kulog na pool ang mabilis na nahuhubog sa kalangitan at sa lupa. Masyadong nakakatakot. Ang anim na Shrek na halimaw ay mukhang map atlas sa rostrum. Ito ba ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kapangyarihan na malapit sa limitasyon ng antas ng Daoluo? Ito ay simpleng kapangyarihan ng langit at lupa. Lalong naging pangit ang mukha ni Hu Jia. Bilang isang malakas na tao sa antas na iyon, ramdam din niya ang kapangyarihan nitong dumadagandong na puno ng kulungan. Kung tutusin, nakaharap na niya ito noon pa. Kahit na nahaharap siya sa buong pagsabog ng dumadagandong na yan Prison Vine na ito, nagdusa siya ng gusto, at halos hindi niya ito malabanan sa proteksyon ng kanyang martial soul body at ng kanyang sariling kaluluwa. Sa kabutihang palad, bagamat ang dumadagandong na puno ng kulungan ni Zhang Geang ay sumasabog, hindi ito masyadong matyaga. Pagkatapos ng isang round ng mga kasanayan, ito ay magpahinga, kung hindi, hindi ito makakayanan. Ngunit ang maikling pagsabog ng kapangyarihan na ito ang pinaka-nakakatakot. Lahat ng puwersa ay puro sa isang maikling panahon at ganap na pinakawalan. Nahulog na si Jin Yu sa Thunder Hell sa isang iglap, gayon din si Chi Luo. Ang pink na liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na lumiit sa plasma, at nang makita ito, ang plasma ay malapit nang sumalakay sa katawan nito. Sa sandaling ito, si Chi Luo ay nagfinger sa langit at nagfinger sa lupa, at binibigkas ang isang malinaw na tinig, lunukan ang mundo. Ang pink na liwanag ay biglang lumakas, at si Tang Wulan, na nasa hindi kalayuan, ay dahan-daang lumutang pataas mula sa lugar, at ang berdeng gintong liwanag sa kanyang katawan ay biglang lumakas. Ang berdeng ginto na pinakawalan noon, tila sa wakas ay nagbago sa oras na ito. Nagulat ang mga manunood nang makitang sa labas lamang ng impyerno ng kulog, hindi mabilang na maliliit na liwanag ang lumilipad patungo sa playfield. Ang mga light spot na ito ay dumaan sa kanila, kahit na sila, maaari nilang abutin. Ang mga light spot ay makulay, at mayroong lahat ng uri ng mga kulay. Dahil masyadong maliit ang energy na nakakabit sa bawat light spot, walang mararamdaman ng mga ordinaryong tao kapag hinawakan nila ito. Ngunit sa sandaling ito, ang mga light spot na bumubuhos sa gymnasium mula sa lahat ng direksyon ay higit sa daan-daang milyon. Para silang dagat na tinatahanan ng mga ilog, patungo sa gymnasium, lumilipad patungo sa Tang Wulan at Chi Luo. Kapag nakapasok sila sa hanay ng Thunder Hell, sila ay mapapawi sa Thunder Hell. Gayunpaman, sa parami ng mga light spot at mas mabilis na bilis ng paglipad, kahit ang Thunder Hell ay hindi maaaring ganap na pigilan ang mga ito. Mayroon pa ring malaking bilang ng mga light spot na nahuhulog sa arena, na nagsasama sa katawan ni Tang Wulan at Chi Luo. Ang pink na liwanag sa paligid ng katawan ni Chi Luo Tulip ay nagsimulang lumakas at lumakas, pati na rin ang liwanag na napasok sa katawan ni Jin Yu. Ang Thunder Hell, ang kapangyarihang kayang sirain ang lahat, ay nagngangalit pa rin. Gayunpaman, ang proteksyon na malapit ng masira ni Jin Yu ay naging matatag sa ilalim ng patuloy na pag-iniksyon ng enerhiya ng Chi Luo Tulip, at ang mga gintong kaliskis ay natatakpan ng malabong berdeng ginto. Ang parehong ay totoo para sa Chi Luo Tulip mismo, ang isang malabong berde gintong kulay ay pumapalit sa kulay rosas na kulay, na ginagawa itong puno ng hininga ng kalikasan. Ang mayamang sigla ay nagsimulang mamukadkad palabas na nakasentro sa katawan nito, ang kulog na impyerno ay nagsimulang manginig, ang umaagos na plasma ay tila na ibigay, at ito ay tila nilalamon, mabilis na naglaho. Paano ito posible? Halos malaglag ang mga mata ni Zhang Geang. Hindi niya alam kung ilang beses ginamit ang Thunder Hell para manipulahin ang Thunder Hell, ngunit ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong sitwasyon. Ito ay sadyang hindi mailarawan ng isip, anong uri ng kapangyarihan ang aktwal na makalulusaw sa gayong nakakatakot na kapangyarihan ng pagsabog ng Thundering Hell Prison Vine. Kulog at electric dance. Agad siyang naglabas ng utos na muling atakihin ang Thundering Yan Prison Vine. Nagsimulang sumayaw ang mga baging ng dumadagandong na mga baging ng kulungan ng Yan, at ang plasma ng kidlat ay hinihigop nito, at ang huling panlilinlang ay isasagawa. Hindi mo ba naiintindihan?
Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Chiluo, na nakatitig sa dumadagandong na Yan Prison Vine na may nakakapasong mga mata. Kasabay nito, itinaas ang kanyang kanang kamay, isang berdeng gintong liwanag ang sumilay sa dumadagandong na Yan Prison Vine. Walang pinsalang lumitaw. Sa kabaligtaran, nang ang berdeng gininto ang liwanag na ito ay bumagsak sa dumadagandong na Yan Prison Vine, ang pinaso na itim na lumitaw sa dumadagandong na Yan Prison Vine dahil sa kulog na impyerno ay mabilis na naglaho, at ang hininga ay naging mas malakas. At sa sandaling ito, huminto ang sumasayaw na baging ng dumadagandong na mga baging ng kulungan, na tila nag-aalangan, damaloy pa rin ang plasma sa ibabaw nito, ngunit ang pag-atake nito ay naging hindi tiyak. Atake! Ano pang hinihintay mo? Ang kakaibang tingin sa kanyang harapan ay nagparamdam kay Yuyan Daoluo Zhanggeang ng isang nagbabantang premonition sa kanyang puso. Desidido, ang Nether Flame Beast ay sumugod muli at dumiretso sa Kilo at Tulip. Ang mga pagbabago sa Thundering Hell Prison Vine ay nangyari lahat pagkatapos lumitaw ang taong ito. Sa pamamagitan lamang ng paglutas nito malulutas ang problemang nasa kamay. Hindi lang iyon, ngunit isa pang sinag ng liwanag ang lumipad palabas mula kay Zhanggeang, hindi isa, kundi dalawa, dahil ang pangalawang sinag ay mukhang mas mahina at natatakpan ng unang sinag, kaya nang sila ay lumabas, ito ay parang isa. Isang sinag ng liwanag ang sumugod sa harapan, ito ay isang malaking asul na ibon na may tumutusok na apoy na nagninanga sa buong katawan, tatlong balahibo ng buntot, nakataas, nakasisilaw at nakasisilaw. Mukha talaga itong Phoenix. Malinaw na ito ang kaluluwang nabuo ng maalamat na Phoenix Family Soul Beast na kayang makipaglaban sa higanting dragon. Sapphire Phoenix. Ang Phoenix ay isang subspecies, ngunit ang dugo nito ay napakalapit sa tunay na Phoenix. Ang malalaking pakpak ay pumutok, at ang mga apoy ng Sephiroth ay biglang bumalot sa kalangitan, na umaagos patungo sa Kilo at Tulip. Makipagtulungan sa pag-atake ng Nether Flame Beast, lutisin muna ang mabangis na hayop na lumitaw sa ibang pagkakataon. Sa likod ng Sapphire Phoenix, may berdeng ilaw at anino. Kumikislap lang ito sa katawan, at sa isang iglap ay nakarating ito sa harap ni Jinyu. Maliit lang ang sukat nito at parang hindi kasing laki ng palad. Kung hindi mo ito papansinin, hindi mo man lang natagpuan na ang target nito ay ang mga mata ni Jinyu. Para sa apat na espiritu, ginamit na ni Zhanggeang ang lahat ng kanyang lakas sa oras na ito upang palayain ang lahat ng kanyang apat na espiritu, at ang huling dalawa, nang walang pagbubukod, ay pawang mga 100,000 taon na cultivation base, at sila ang kanyang tunay na trump card. Sa antas ng paglilinang sa itaas ng title Daoluo, magkakaroon ng kutob sa dilim, at ang katumpakan ng kutob ay napakataas. Kaya naman, nang biglang sumama ang pakiramdam ni Zhanggeang, agad siyang kumilos ng desidido. Ito ang karanasan ng isang super Daoluo sa maraming laban. Ang nagbabala na tanda ay dapat na nakapaloob sa duyan. For a time, nagbago ulit ang momentum. Sabay-sabay na lumabas ang apat na espiritu, lalo na ang Sapphire Phoenix. Maaaring sunugin ng apoy ng Sephiroth ang lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang lahat ng enerhiya. Sa harap ng apoy, ang iba't ibang mga molekula ng enerhiya na mabilis na dumarating sa hangin ay sunod-sunod na natunaw. Ngunit ang Sapphire Flame na bumabagsak sa Nether Flame Beast ay nagpapataas ng momentum nito, at ang parehong apoy ay nagninanga sa katawan nito. Ang pagtutulungan ng kaluluwa ay nagpapataas ng amplitude ng bawat isa at nakakakuha ng bawat isa. Ito ay isang paraan na magagamit lamang sa mga high-level spirit masters. Ang Sapphire Phoenix ay ang core ng apat na kaluluwa ni Zhanggeang at ang kanyang paboritong kaluluwa. Ito ang pundasyon ng kanyang buhay matapos siyang maging isang high-level soul master. Ang apoy ng Sapphire ay hindi magagapi, pinapaso ang lahat ng mga katangian, at sinisira ang kanyang mga kalaban ng hindi mabilang na beses. Mayroon bang isang simpleng tao na maaaring maglinang sa antas niya at ng Smilang Daoluo? Sa rostrum, si Smilang Daoluo ay naupo na ng tuwid, at ang kinalabasan ay sa isang iglap. Sa sandaling gumuho ang kaluluwa ni Tang Wulan, handa na siyang pumasok sa arena. Siyempre alam niya kung anong uri ng birtud si Zhanggeang. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito para atakihin ang Sect Master, hindi si Yuyan Daoluo iyon. Ang pagkatalo sa larong ito ay maaaring isang malaking dagok sa Tang Sect, ngunit kung namatay si Tang Wulan sa labanang ito ng 5 Diyos, ito ay talagang isang sakuna para sa Tang Sect. Sa makatuwid, sa anumang kaso, kailangan muna nating iligtas ang buhay ni Tang Wulan. Nakaharap sa apoy ng Sapphire Phoenix, biglang, isang malaking figure ang lumitaw sa gitna ng gymnasium ng walang babala. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay tulad ng isang peak na lumitaw sa buong stadium. Napakataas na ng stadium, na may taas na 150 metro ang simboryo, ngunit nang lumitaw ang napakalaking nilalang na ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagsira sa stadium. Ang taas nito ay 100 metro ang layo, at ang mar-angle nitong figure ay parang isang malaking haligi na sumusuporta sa mundo. Ang buong katawan ay natatakpan ng napakabigat, bawat piraso ng nakakatakot na kaliskis ay kasing laki ng isang maliit na kotse. Ang madilim na gininto ang kaliskis ay may komplikado at nakataas na mga pattern sa ibabaw, na napakaganda. Ang nakakatakot pa ay ang kahangahangang aura nito, sa sandaling lumitaw ito ay tila nagbago agad ang hangin sa paligid.
Sa sandaling lumitaw ang higanteng hayop, isang madilim na gininto ang apoy ang tumalsik, bumangga sa apoy ng Sepiro ng Sapphire Phoenix, sumabog ang isang piraso. Kasabay nito, ang figure ng higanteng hayop ay lumihis, at ang kanyang malaking buntot ay nagwalas na parang martilyo ng pagkubkob. Sa sobrang nakakatakot na hangin, ito ay gumuhit patungo sa Sapphire Phoenix na halos 7 metro lamang ang haba. Puro sa paghahambing ng volume, ang Sapphire Phoenix ay parang isang maliit na langgam sa harapan nito. Ang mas nakakatawa ay ang Nether Flame Beast. Ang Nether Flame Beast ay hindi maliit sa orihinal na sukat nito, ngunit kumpara sa higanteng ito, napakaliit din ito. Ito ay orihinal na bumangga sa figure ng Chiluo Tulip, at direktang tumama sa hita ng higanteng hayop na ito. Ang apoy ng Sepiro ay sumunog sa higanteng hayop, ngunit ito ay pinaputok din. Hindi sumusukong kaluluwa, Tyrannosaurus. Upang maging tumpak, ang kasalukuyang Tyrannosaurus ay ganap na naiiba mula noong una siyang naging kaluluwa ni Tang Wulan. Noong una niyang sinundan si Tang Wulan, ang taas nito ay 60 metro lamang, ngunit ngayon ay kasing taas na ito ng 100 metro. Ang taas ay tumaas ng 40 metro, ngunit ang timbang ay tumaas ng higit sa 3 beses. Ito ang pinakamalapit sa bloodline ng Golden Dragon King sa mga kaluluwa ng Tang Wulan. Kahit na ang oras ng pagsipsip ay hindi kasing haba ng sa Jinyo, ito ay may malaking epekto dito, at ang sariling Golden Dragon King bloodline ay nagising sa isang tiyak na lawak. Patuloy na nagbabago. Ang mga pakpak na orihinal na mukhang maliit sa likod ay lumago ng husto, at kahit isang malaking solong sungay ay tumubo sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa paghusga lamang mula sa hitsura na ito, kahit na ang pinaka-senior na guro ng Shrek Academy noong panahong iyon ay hindi makilala kung ano ito. Gayunpaman, ang hitsura nito ay walang alinlangan na nagulat sa madla. Masyadong malaki at nakakatakot. Anong uri ng kaluluwa ito? Sobrang nakakatakot. Nang lumitaw ang higanteng halimaw, si Jinyu sa kabilang panig ay may problema. Ang Esmeralda Berdeng figure ay hamampos dito nang napakabilis na wala itong oras upang umiwas, at may malutong na tunog ng ding. Si Jinyu ay nagkaroon lamang ng oras upang ipikit ang kanyang mga mata, at natama ng berdeng ilaw sa kanyang mga talukap. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagsigaw ni Jinyu, ang kanyang katawan ay pumailanglang, ang longgang ay bumitaw, at si Jinlong ay sumabog. Ang Aquamarine Light ay tumalbog pabalik sa ilalim ng impluensya ng Golden Dragon Blast, ngunit sa lalong madaling panahon ito ay naging isang Aquamarine Light Arrow, na sumugod muli patungo kay Jinyu. Emerald Demon Bird. Halos mabulalas si Tang Wulan, sumisigaw ng pangalan ng berdeng ilaw at anino. Ngunit ang Emerald Demon Bird na ito ay mas malakas kaysa sa nahuli nila ni Guyana sa simula. Ang Esmeralda Berdeng figure ay naging transparent, na parang inukit mula sa Jasper. Ito ay napakabilis at malakas sa pag-atake. Malakas, sa defensive power ng Golden Language, hindi nito mapigilan ang pag-atake nito. Ito ang kaluluwa ng 100,000 taong gulang na ibong Emerald Demon, at ito rin ang huling soul ni Zhang Geiyang. Sa kanyang 400,000 taong singsing na espiritu, 3 ang ibinigay ng Sapphire Phoenix, at ang huling ito lamang ang nagmula sa 100,000 taong Emerald na ibong demonyo. Ang ika-9 na espiritong kakayahan na ibinigay ng Emerald Demon Bird ay talagang hindi partikular na makapangyarihan, ngunit para kay Zhang Geiyang, ito ay may napakalakas na epektong nagel iligtas ng buhay. At ang fighting power ng kaluluwa mismo ang mas pinahahalagahan niya. Ang Emerald Demon Bird ay maliit, ngunit ito ang kaaway ng halos lahat ng malalaking kaluluwang hayop. Sa mundo ng mga kaluluwang hayop, ito ay isang tunay na mamamatay. Kahit na ang pagkakaroon ng mabangis na antas ng hayop ay labis na naiinggit dito. Sa maliit na sukat nito, si Jinyu ay nagmamadali sa ilang mga epekto. Kung hindi dahil sa kaluluwang hindi totoong nilalang, mas malala ang trauma ni Jinyu ngayon. Ang katangian ng Emerald Demon Bird ay ang sobrang bilis nito. Ang bawat epekto ay lalampas sa bilis ng tunog, na nag-iiwan ng malalim na sonic boom sa hangin. Maliit ito sa laki, ngunit mayroon itong napakalakas na kapangyarihan sa pag-atake. Sa kabilang panig, ang tumalbog na Nether Flame Beast ay nakabawi pagkatapos ng 1 linggong paggulong, at tumalon sa gilid, na nalampasan ang Front Behemoth. Sa ilalim ng paghihimok ni Zhang Geiyang, ang Sapphire Phoenix ay nanginginig, at ang mga pakpak nito ay sumabog na may nakasisilaw na apoy, at ang figure nito ay mabilis na tumaas, na nagiging isang malaking Fire Phoenix na may pakpak na higit sa 30 metro, at ito ay nakipaglaban sa Tyrannosaurus Rex. Pagkatapos ng lahat, ang Sapphire Phoenix na ito ay 100,000 taong gulang na kaluluwa, at ang kalidad ng apoy ng Sapphire nito ay mas mataas pa kaysa sa Dark Gold Breath ng Tyrannosaurus Rex. Ang Tyrannosaurus Rex sa lalong madaling panahon ay nasunog na may mga hiwa ng apoy ng Sepiro, at umungal ito sa galit, patuloy na inaatake ang Sapphire Phoenix. Ang dalawang kaluluwa ay nasa isang par. Walang sino man ang maaaring gumawa ng kahit ano para sa isang sandali. Sa paghusga mula sa eksena, walang pag-aalinlangan na si Zhang Geiyang ay nakabawi na sa itaas. Ang Nether Flame Beast at ang Thundering Hail Treason Vine, ang tanging bagay na haharapin ngayon ay ang Chiluo Tulip. Ang sitwasyon ni Jinyu ay delikado, at ang Emerald Demon Bird ay may labis na pagpigil dito.
Sa madaling salita, halos kayang pigilan ng Emerald Demon Bird ang karamihan sa malalaking kaluluwang hayop. Gayunpaman, sa oras na ito, si Tangwulan, na puno pa rin ng berde at gininto ang liwanag, ay nagpakita ng sobrang kalmado, at walang emosyonal na pagbabago dahil sa mga pagbabago sa kanyang harapan. Ang Nether Flame Beast ay mabilis, at sa isang kisap mata, napunta ito sa Chiluo Tulip, at ang mga front paws nito ay tinapik ang Chiluo Tulip na parang kidlat. Ang Nether Flame nito ay hindi lamang masunog ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Para sa mga halaman, ang apoy ay palaging ang pinaka-nakakatakot na bagay. Gayunpaman, nang dumating ang Nether Flame Beast sa harap ng Chiluo Tulip, ang nakita niya ay ang kakaibang ngiti sa mukha ni Chiluo Tulip. Kaagad pagkatapos, ang isang malakas na pakiramdam ng pamamanhid ay kumalat sa buong katawan sa isang iglap. Sa isang putok, ang Nether Flame Beast ay huminto sa himpapawid. Ang isang baging na ipinakita bilang isang buhol ng kawayan ay malakas na hamampot sa baywang nito, at ang nakasisilaw na plasma ay agad na tumagos sa katawan nito, na naging sanhi ng pagsigaw at paghampas ng Nether Flame Beast sa lupa. Hindi lang iyon, ngunit ang kulog na tila isang higanteng dragon ay biglang pumailanglang sa langit. Ang pangalawang nagdurusa ay ang Emerald Demon Bird. Ang bilis ng Emerald Demon Bird ay supersonic, ngunit ang bilis ng Thunder ay ang bilis ng liwanag. Boom! Tumpak na tumama ang isang thunderbolt sa Emerald Demon Bird at direktang pinasabog ito sa hangin. Si Jinyu ay naging abala sa pagharap sa pag-atake ng Emerald Demon Bird, paanong mapalampas ang magandang pagkakataon. Ang pagbukas ng iyong bibig ay isang gintong dagandong ng dragon. Ang nanginginig na ibong Emerald Demon ay direktang nahulog mula sa himpapawid habang paralisado. Nahuli siya ng isang pares ng matutulis na kuko kay Jinyu na parang kidlat. Kinasusuklaman nito ang Emerald Demon Bird, at nang mapunit ang front paw, agad nitong pinunit ang espiritu ng Emerald Demon Bird. Hanggat nandoon pa ang Soul Master mismo, hindi talaga mamamatay ang Soul Spirit, pero magtatagal bago mabawi ng nawasak na Soul Spirit ang sigla nito, at kasabay nito, makakaapekto rin ito sa Soul Master. Nagdulot ito ng trauma sa katawan at espiritu ng Soul Master. Ngumuso si Zhang Geyang, dumudugo ang ilong at bibig. Ngunit sa oras na ito, mas hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ang hindi mabilang na kulog na mala-dragon na mga ilaw at anino ay pumailan lang sa kalangitan. Sumayaw sila sa hangin, hinaharangan ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ng Sapphire Phoenix. Ang malaking buntot ng Tyrannosaurus Rex ay muling kumaway, at sa pagkakataong ito, ang Sapphire Phoenix ay hindi maiiwasan. Maaari lamang itong maglabas ng apoy. Boom boom boom. Sunod-sunod na dagandong ang tuloy-tuloy na umalangaw sa hangin, ang liwanag ng kulog at kidlat, na parang mga kislap na parang mga paputok. Nag-intertwine sa isang napakagandang eksena. Boom! Ang Sapphire Phoenix ay iginuhit pa rin ng buntot ng Tyrannosaurus, hindi lang iyon, ngunit ang Tyrannosaurus ay nakagawa ng isang kidlat na banggaan. Sa napakalaking katawan nito, ito pala ay parang isang maliit na kaluluwang hayop sa sandaling ito ay sumabog. Ang unicorn sa ulo nito ay marahas na tumama sa Sapphire Phoenix at tumagos sa katawan nito. Ang Sapphire Phoenix ay bumigkas ng malungkot na sigaw, at ang apoy ng kanyang katawan ay namuo, na nagsara ng sugat. Ngunit ang buong katawan ay makabuluhang nabawasan ng isang katlo. Ang Tyrannosaurus Rex ay tumuntong sa lupa na may marahas na dagandong. Isang maitim na gininto ang apoy ang sumambulat mula sa ilalim ng Sapphire Phoenix, na itinulak ito sa mas mataas na hangin. Ibinuko ng Tyrannosaurus ang malaking bibig nito, at isang maitim na gininto ang hininga ang bumuga. Naabutan ni Jinyu mula sa likuran, at nasa himpapawid, naging malakas na liwanag, at ang gintong dragon ay umakyat sa langit. Gaano man kalakas ang defensive power ng Sapphire Phoenix, sa harap ng mga sunod-sunod na pag-ataking ito, hindi niya napigil ang mapasigaw at umatras. Ang mukha ni Zhang Geyang ay pangit na sa isang tiyak na lawak, sa paggalaw ng kanyang kanang kamay, ang Sapphire Phoenix ay naging isang sinag ng liwanag at bumalik sa katawan. At ang Nether Flame Beast sa kabilang panig ay ganap na nilamon sa Thunder Plasma. Hindi lang si Zhang Geyang, kundi ang lahat ng audience na naroroon, maging ito ay isang makapangyarihang Soul Master o ordinaryong tao, lahat ay mukhang natulala. Anong uri ng sitwasyon ito? Bakit biglang bumaliktad? Ilang sandali ang nakalipas, si Zhang Geyang pa rin ang nangunguna, nang makitang malapit nang mawala ang mga espiritu ng Tang Sect Master. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Sa halos ilang paghinga, 2 sa 4 na espiritu ni Zhang Geyang ang nawasak at ang isa ay nabulok. May isa pa, pinagtaksilin. Tama, nagsimula ang lahat sa dumadagandong na Yan Prison Vine na tumigil sa katahimikan. Nang sasalakayin na ng Nether Flame Beast ang Chiluo Tulip, biglang nag-activate ang dumadagandong na Yan Prison Vine. Ang mga baging sa kulog na electric dance state nito ang tumagos sa katawan ng Nether Flame Beast, at ito rin ang Thunder Electric Dance nito na nakakulong sa Sapphire Phoenix. Ang dumadagandong na electric dance niya ang nagpatigil sa Emerald Demon Bird. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, ang antas nito ay hindi kasing ganda ng Sapphire Phoenix at ng Emerald Demon Bird. Ngunit sa katunayan, pagdating sa mapanirang kapangyarihan ng enerhiya, ito ay higit pa sa dalawa. Lalo na para sa Emerald Demon Bird.
Tulad ng Esmeralda Demonyong Ibon ay ang kaaway ng karamihan sa mga kaluluwang hayop, ito ay ang kaaway ng Esmeralda Demonyong Ibon. Sa makatuwid, ang Emerald Demon Bird ay mamamatay ng malungkot. Nangyari ang lahat sa pagitan ng Electric Light at Flint. Ang biglaang pagbaligtad ng Nether Flame Prison Vine ay nagdulot ng kumpletong pagbaliktad ng larong ito na walang suspense. Ang apat na espiritu ni Zhanggeang ay natalo. Maging ang komentarista ay nakalimutang ipahayag ang laban. Pagkatapos ng maikling panahon ng Catamaran, ang mukha ni Zhanggeang ay puno na ng masasamang espiritu, at ang kanyang anyo ay kumikislap, at siya ay sumugod sa direksyon ni Tang Wulan. Ang malabong asul na apoy ay nagbigay sa kanyang katawan ng parehong kulay, na ginawa ang kanyang ekspresyon sa mukha na sobrang nakakatakot sa oras na ito. Si Tang Wulan ay binibigyang pansin siya, habang nakaharap sa kanyang pagdating, isang ngiti ng pang-aalipusta ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, masama ba ito? Ang gininto ang mahabang sibat ay bumaril, na humarap sa pag-atake ng isang level 98 Super Daoluo, hindi siya natakot. Isang hakbang pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa, ang berdeng gintong ilaw sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag, at ang gintong sibat sa kanyang kamay ay naging berdeng ginto. Maraming baging ang dumagsa sa paligid ng sibat. Ang mga baging na iyon, tulad ng mga higanteng dragon, ay mukhang napakalakas at nakakatakot. Ang mahinang asul na apoy sa katawan ni Zhanggeang ay napakalakas na, ngunit nang mabangga niya ang dragon na gawa sa baging, isang dumadagandong na dagandong lamang ang tumunog. Ang 98th level na Super Daoluo ay talagang pinigilan ni Tang Wulan, hindi lang iyon, mula sa mga baging, ang berdeng gintong sibat ay agad na umabot sa kanyang dibdib. Si Zhanggeang ay sumimangot, ang kanyang kanang kamao ay naitapon, at ang apoy ay namuo, na ginawa ang kanyang kamao na parang sepiro, na binomba ang dulo ng baril. Dang! Tumigil ang figure ni Tang Wulan nang tumunog ang Metal Symphony, ngunit ang figure ni Zhanggeang ay sumabog na parang electric shock, at sa isang kisap mata ay nasa 10 metro na ang layo niya. Bumaba ang tingin niya sa kanyang kamao at nakitang may maliit na butas sa kamao, at may halatang kulay abo puting bilog sa paligid ng maliit na butas. Kung hindi dahil sa mabilis niyang makita ang pagkakataon, malamang na walang silbi ang kamay na ito. Paano kaya ito? Ito ba ang 8-ring counter cultivation base? Zhanggeang, nang ahas ka bang mag-foul, kapag ang tangsek ko ay unmanned? Sa podium, galit na sumigaw si Smiling Daoluo, niyugyug ang katawan, at pumasok sa arena ng kompetisyon. Tumigil ka na. Nagkaroon ng panibagong kislap ng liwanag at anino, at bumagsak ang kabaitan mula sa langit, huminto sa harap ni nakangiting Daoluo, at sabay na humarap kay Zhanggeang na may pangit na mukha. Master Zhang, kailangan mong bigyan ng paliwanag ang imperyo sa ibang pagkakataon tungkol sa bagay na ito. Ang kinakatawan mo ngayon ito ay isang imperyo, hindi isang espiritual na tore. Naglunsad lang siya ng pag-atake kay Tang Wulan dahil sa galit niya. Sa oras na ito, bahagyang kumalma siya, at agad na napagtanto ni Zhanggeang na hindi ito ang lugar na haharapin si Tang Wulan. Sa pagtingin sa binata na ang berde at gininto ang liwanag ay unti-unting kumupas sa hindi kalayuan, isang lamig ang bumalot sa kanyang puso. Ang lakas ng binatang ito ay mas malakas pa sa inaakala niya. Hindi niya napigilan ang kanyang kamay ngayon, ngunit hindi lamang ito hinaranggan ng kalaban, kundi nasugatan din ang kanyang sarili. Contrail lang ba siya? Sino ang maniniwala dito? Napakahalaga ng impormasyong ito, bumalik muna tayo. Ang sitwasyon ng Tangsek Master ay dapat iulat sa itaas. Kailan nagkaroon ng ganitong kabataang malakas ang Federation? Walang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya sa punong tanggapan ng Spirit Tower. Ang Tang Sect ay may bagong Sect Master, napakabata pa niya, at kung bibigyan pa siya ng isa pang 10 o 20 taon, sino pa ang makakakontrol sa kanya? Nang walang sinasabi, tumalikod si Zhanggeang at umalis, at sabay na kumaway sa dumadagandong na yan Prison Vine. Kahit na hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagtaksil ang aking kaluluwa, naisip ko na ito ay nauugnay sa mabangis na kaluluwa ng hayop ni Tang Wulan. Nang bumalik ako upang maranasan ang mga emosyonal na pagbabago ng dumadagandong na yan Prison Vine ng detalyado, dapat kong malaman ang ilang mga pahiwatig. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat niya, at ang dumadagandong na yan Prison Vine ay hindi tumugon sa kanyang tawag. Kaagad pagkatapos, tumayo ang hugis kawayan ng mga baging, at sa gitna ng malalim na dagandong, ang dumadagandong na yan Prison Vine at Zhanggeang ay sabay na yumanig kay Xingxing. Ibinuka ni Zhanggeang ang kanyang bibig at bumubula ang isang subaw ng dugo, habang ang dumadagandong na yan Prison Vine mismo ay nagpakita ng malalaki at malalaking bitik. Ngunit ginawa ito ng walang pag-aalinlangan. Ikanaway ni Chiluo tulap ang kanyang kamay, isang berdeng gintong ilaw ang sumisikat dito, ang dumadagandong na yan Prison Vine ay kumikislap, at mabilis na lumiit si Shenxing, at napakasama ito sa katawan ng Chiluo tulap at nawala. Maglakas loob ka. Si Zhanggeang ay galit na inatake, tumalikod at sumugod muli kay Tang Wulan. Ang ginawa lang ni Liming Yan Prison Teng ay ang gumawa ng inisyatiba para buwagin ang contractual na relasyon sa kanya. Imposibleng gawin ito ng isang normal na kaluluwa. Kapag ang isang kontrata ay nilagdaan sa isang Soul Master, ito ay permanente. Dahil ang kaluluwa ay kailangang umasa sa Soul Master upang mabuhay, kung ang kontrata ay sapilitang kinansela,
hindi lamang ito makakasakit sa pinagmulan, ngunit hindi rin ito mabubuhay sa lahat. Ngunit ang dumadagandong na puno ng kulungan ay bahagyang naiiba, dahil ang enerhiya nito ay masyadong marahas, kaya kapag natapos ang kontrata, ito ay hindi masyadong malapit. Sa pananaw ni Zhang Geiang, hindi mabubuhay si Lei Mingyan Prison Vine kung wala siya, kaya wala siyang anumang alalahanin sa bagay na ito. Ito ay palaging nangyayari sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, hindi niya akalain na sa mga sitwasyon ngayon, iniwan siya ni Lei Mingyan Prison Vine nang walang pag-aalinlangan at piniling wakasan ang kontrata. Sa ganitong paraan, si Zhang Geiang ay hindi kasing simple ng pagkawala ng kaluluwa. Mababawasan ng hindi bababa sa 50% ang kapangyarihan ng mga kakayahan ng kaluluwa na ibinigay sa kanya ng dumadagandong na Yan Prison Vine. At mayroong kasing dami ng tatlong kakayahan sa espiritu na kabilang sa Thunderhill Prison Vine sa kanya, na may malaking pinsala sa kanyang kabuuang lakas. Ito ay hindi na ang isang kaluluwa ay maaari pa ring muling pagsamahin ng walang isang kaluluwa. Ang mas kaunti ay mas kaunti, ang espiritu sa likod ay pinatatag, at ang mga kakayahan ng espiritu ay pinatibay, at walang paraan upang baguhin ito. Kumunot ang noo ni NC at ikanaway ang kanyang kamay, binutukan si Zhang Geiang, tama na. Gusto mo ba talagang gawin ko ito sa iyo? Dean, hindi mo ba nakita na kinuha niya ang kaluluwa ko? Walang pakialam si Zhang Geiang kung ano ang lugar na ito. Ang pagkawala ng dumadagandong na puno ng kulungan ay katumbas ng pag-alog ng kanyang mga ugat, na nangangahulugang hindi na siya magiging posible. Ang ultimate Daoluo ay nakamit na. Tanging ang extreme Daoluo ang may bakas ng mga posibleng paghihigpit sa mundo. Si Tang Wulan ay katumbas ng pag-alis sa kanya ng pagkakataon ng mahabang buhay. Sabi ko, tama na. Tila galit na galit si NC, at biglang umangat ang katawan niya. Ang malakas na mapang-epong puwersang iyon ang naging dahilan ng pagtigil ng aura ni Zhang Geiang, na nasira ng pagkawasak ng kaluluwa at ng paghihimagsik ng kaluluwa, at hindi na siya makapunta sa unang kalahati. Hakbang. Ngunit sa sandaling ito, nakita rin niya ang namumungay na mga mata ni Tang Wulan, at ang kanyang mga mata ay nagdilim sa galit, at hindi niya napigil ang bumubula ng isa pang subo ng dugo. Maluwag na sinabi ni Tang Wulan, ang mabubuting ibon ay pumipili ng kahoy at naninirahan doon. Hindi ito ang pagnanakaw ko sa iyo, ngunit ang kagustuhan ng mga tao. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pagsasanay sa mga ninuno ng Spirit Pagoda ay orihinal na isang kontrata sa pagitan ng Soul Master at ng Soul Beast. Batay sa mga prinsipyo ng pagiging patas, katarungan, at pagkakapantay-pantay. Dahil ang dalawang panig ay pantay-pantay, bakit ayaw muna ng mga tao? Ang daya mo. Galit na sabi ni Zhang Ge. Yun din ang ibig sabihin ng matalino ko. Kung may kakayahan ka, ibabalik mo. Sabi ni Tang Wulan na may ngiti at malambing. Ikaw, hindi na nakapagpatuloy si Zhang Geiang. Pagkatapos ng lahat, siya ang Deputy Tower Owner ng Spirit Spreading Pagoda, at maging ang taong namamahala sa Star Luo Empire. Mapait na nakatingin kay Tang Wulan, mabuti, Tang Sect Master, natuto na ako. Pagkasabi nito ay ayaw na niyang magtagal pa, at lumayo. Nang makita ang pag-alis ni Zhang Geiang, ang mga sulok ng kanyang magiliw na bibig ay kumaibot, at sinabi niya sa kanyang puso, Zhang Geiang, masama ang pakiramdam mo, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Basura ka. Iniisip ang kanyang taya kay Tang Wulan, ang Dean ng Monster Academy ay dumudugo. Nang makita niyang si Zhang Geiang ang may kapangyarihan at malapit ng manalo, napakasaya niya sa kanyang puso. May isang uri ng likas na kayamanan na lubhang kailangan niya. Natagpuan niya ang isang race eta na ipinasa mula noong sinaunang panahon, na maaaring magpahaba ng buhay. Para sa kanya, na ang buhay ay malapit ng magwakas, walang mas mahalaga kaysa dito. Ngunit mayroong isang uri ng likas na kayamanan sa race eta na ito na napakabihirang at mahalaga. Pagkatapos ng maraming pagtatanong at paghuhusga, ang tanging naiisip niya ay maaaring magkaroon nito ang lupain ng kayamanan ng Tang Sect. Sa makatuwid, mas gugustuhin kong kunin ang Dragon Crystal ng Light Sacred Dragon bilang isang taya upang maakit ang Tang Sect na tumaya. Siyempre, umaasa pa rin siyang gawin itong taya sa Battle Armor Master, at mismong lumaban. Ngunit iyon ay masyadong hindi patas sa Tang Sect, ang mga tao ay tiyak na hindi nagsusugal. Kaya naman dinala ito ngayon. Ito ay orihinal na isang matatag na sitwasyon, ngunit ito ay hindi inaasahan na si Tang Wulan ay nanalo, at ito ang paraan ng pagbabalik upang manalo. Ang ups and downs ng buhay ay talagang. Bukod dito, ang eksena kung saan sa wakas ay itinaboy ni Tang Wulan si Zhang Geiang ay nakakagulat din sa kanya. Ang Tang Wulan na ito ay napakalakas na. Parang hindi niya ito sariling kapangyarihan, dapat itong hiramin sa ibang kapangyarihan. Pero kahit ganun, kailangan mong mahiram. Habang nanlulumo, alam niyang kailangan niyang husgahan muli ang binatang ito. Ang Killua Tulip, Genio, at Tyrannosaurus bawat isa ay naging liwanag at natunaw sa katawan ni Tang Wulan at nawala. Nakangiting tumingin si Tang Wulan kay NC, Dean, hindi ba dapat ipahayag? Dahan-daang sinulyapan siya na may bahagyang hinanakit na tingin, at tumango sa direksyon ng komentaryo. Isa itong larong inaabangan, isang laro sa harap ng lahat ng tao ng Star Luo Empire. Sa anumang kaso, hindi ito dapat maging walang kahihiyan.
Ang inisyatibo ni Zhang Geang na salakayin si Tang Wulan ay malamang na nagkaroon ng malaking dagok sa prestihiyo ng Spirit Spreading Pagoda. Sa oras na ito, mas mahalaga na huwag hayaang mapahiya ang imperyo. Sa ikalawang laban ng limang Diyos, nanalo si Tang Sect Master. Dalawang magkasunod na panalo. Pagkatapos ng tagumpay na ito, hindi na natahimik ang mga kinatatayuan, at maraming tagay. Ilan sa matatalas at matatamis na boses ay halatang galing sa mga babae. Ang anim na Shrek na halimaw ay sunod-sunod na tumalon mula sa podium. Dalawang magkasunod na tagumpay, ito ang dalawang magkasunod na tagumpay ng limang Diyos. Ano ang mas kapana-panabik kaysa dito? Umasa si Tang Wulan sa lakas ng isang suntok sa bansa ng kalaban, at nanalo rin ng dalawang magkasunod na tagumpay. Para kay Tang Wulan, ito man ay kumpiyansa, prestihiyo, o ang paglaki ng kanyang sariling lakas, ito ay may napakalaking epekto. At saka, dalawa na ang ilalim, kahit matalo ang susunod na tatlong laro, ano ang magagawa natin? Luigi din yun para sa 3 bills. Para sa Tang Sect, sapat na ang dalawang tagumpay na ito. Hindi bababa sa Xingluo Empire, ang prestihiyo ng Tang Sect ay aabot sa isang bagong antas. Para mismo kay Tang Wulan, kahit sa Xingluo Empire, siya na ang Tang Sect Master na kinikilala ng lahat ng tao. Lalo pang hinangaan ng mga disipulo ng Tang Sect Xingluo Empire Branch ang bagong Sect Master. Alam mo, kahit nabaguhin ang Smiling Daoluo, maaaring hindi manalo ang dalawang larong ito. Ang katawan ni Tang Wulan ay itinapon sa hangin ng Shrek 6 Monsters. Sa katunayan, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala, at nanalo siya sa isang napakahalagang laro. Nang makita niyang ang kalaban niya ay ang Spirit Transmission Super Daoluo, talagang wala siyang pag-asa para sa kanyang sarili. Ang lakas ni Zhang Geang ay mas mataas sa kanya, at mahirap manalo sa kalaban sa isang Soul to Spirit competition. Gaano man kakumpiyansa si Tang Wulan sa kanyang sariling kaluluwa, o hindi sapat ang kanyang sariling cultivation level, natural na hindi niya maaabot ang level ng Super Daoluo para sa kanyang soul promotion. Ang bloodline ng Golden Dragon King ay maaaring tumaas, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay limitado pa rin. Nang lumitaw ang dumadagandong na Yan Prison Vine, naisip na ni Tang Wulan na siya ay matatalo. Ang lakas ng pag-atake na dulot ng dumadagandong na Yan Prison Vine ay masyadong malakas para tulungan maging si Tang Wulan mismo, na namangha dito. At sa oras na iyon, biglang humingi ng away si Qiluo Tulip, at nagbago ang lahat mula noon. Sa oras na iyon, sinabi ni Qiluo Tulip sa kanya ang isang salita, sinabi sa kanya ni Qiluo na ang kabilang partido ay gumagamit ng mga plant spirit beast, ito ay naghahanap ng kamatayan. Ang Thundering Hail Prison Vine ay hindi isang bagay na makokontrol ng kabilang partido. Para sa Panginoon, ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Dahil wala nang mas angkop para sa huling kaluluwa na maging Panginoon kaysa sa dumadagandong na Yan Prison Vine. Kahit na hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Tang Wulan kung bakit si Lei Ming Yan Prison Vine ang pinakaangkop para sa kanya, sa oras na iyon, maaari lamang niyang piliin na maniwala sa Qiluo Tulip. Nang mailabas ang mga kakayahan ng kaluluwa ng anak ng kalikasan, ang naramdaman ni Tang Wulan ay ang hininga ng buong halaman ng Heaven Dao City. Ang lahat ng kapangyarihan ng kalikasan ay dumagsa, iniksyon sa kanyang katawan, at pagkatapos ay naging Qiluo Tulip na katawan. Sa ilalim ng utos ni Qiluo Tulip, pinatatag ni Jin Yu noong panahong iyon ang pagkukunwari. At sumunod, ito ay ang komunikasyon sa pagitan ng Qiluo Tulip at Thunder Hail Prison Vine. Hindi alam ni Tang Wulan kung paano sila nag-usap. Ngunit nang ipadala niya ang Tyrannosaurus Rex, malinaw na ang resulta. Nakapili na si Thunder Yan Prison Vine sa oras na iyon. Ang lahat pagkatapos noon ay simple. Ang lahat ng mga turnaround ay dumating dahil sa dumadagandong na Hell Prison Vine at kalaunan ay natalo ang kalaban. Nanalo sa tagumpay ng laro. Ang pinakagustong gawin ngayon ni Tang Wulan ay bumalik sa Tang Sect sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay tanungin si Qiluo Tulip kung ano ang nangyayari sa dumadagandong na Yan Prison Vine na iyon. Magagamit ba talaga para sa sarili ang dumadagandong na puno ng impyerno? Ang kapangyarihan ng kaluluwang ipinakita nito ngayon ay talagang nakakatakot. Ngunit nakakita rin ng problema si Tang Wulan. Maging si Thundering Yan Prison Teng mismo, tila hindi niya ganap na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Nanalo ulit, nanalo na naman talaga. Marahang tinapik ni Dai Yuner ang kanyang matambok na suso, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Naisip niya na panandalian lang matatalo si Tang Wulan sa laro ngayon. Sa oras na iyon ay malapit nang dumampi ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Nang malaman niya na ang kalaban ni Tang Wulan ngayon ay si Zhang Geang, halos isumpa niya ito ng may kabaitan sa kanyang puso. Alam ni Din NC na ang Tang Sect at Xuanling Pagoda ay nasa magkaaway na relasyon, at inimbitahan pa niya si Zhang Geang. Paano kung atakihin ni Zhang Geang si Tang Wulan sa laro? Sa makatuwid, nakatitig siya sa laro, at orihinal niyang binalak na harangan ito kapag hindi niya magawa. Gayunpaman, nang magsimula na ang laban sa pagitan ng Tang Wulan at Zhang Geang, naunawaan niya na ang antas ng kompetisyong ito ay hindi lang isang bagay na maaari niyang ihinto kung gusto niyang pigilan ito. Hindi nagtagal, sinubukan niyang hamunin siya, ngunit ngayong lumipas na ang panahon, lumakas ang kanyang lakas hanggang sa makatingala na lamang siya.
Pabayaan ang isang hamon, tila hindi niya makita ang kanyang likod. Ngunit ipinagmamalaki din ni Dai Yuner ang kanyang paningin. 5 o 6 na taon pa lang ang nakalipas, nang siya ay nagsimulang sumulpot, siya ay nahilig na sa kanya. Gaya na lamang ng kanyang pag-iisa at pagiging seryoso, pati na rin ang kanyang walang patid na tiyaga. Kahit anong paraan ang gamitin, dapat siyang manatili sa Star Luo Empire sa pagkakataong ito at manatili sa tabi niya. Walang kamalay-malay na pinisil ang kanyang maliit na kamao, hindi napigilan ni Dai Yuner na sumigaw sa kanyang puso, ang galing ni Wulan. Dalawang magkasunod na panalo. Siguradong mabaho na ang emperador ngayon. Gusto kong pumunta at makita, pumunta lang at tingnan, ngumiti lang, huwag magsalita. Talagang medyo kakaiba ang mukha ni Dai Tianling ngayon, at nang makita niyang nanalo si Tang Wulan sa laro, hindi rin siya makapaniwala. Talaga bang natalo si Zhang Geiyang? Kung mayroong isang tao na maaaring palitan si Huang Zhengyang, kung gayon, mula sa pananaw ng kaluluwa, ang tanging bagay na maihahambing kay Zhang Geiyang ay ang kabaitan. Sa bagay na ito, maging si Smiling Dao Luo ay mas masahol pa. Sa labanan ng 5 Diyos, sa Star Luo Empire, ang isang tao ay maaari lamang maglaro ng isang labanan. Sa makatuwid, si Zhang Geiyang talaga ang pinakamahusay na pagpipilian, walang mas malakas kaysa sa kanya. Bagamat mula sa eksena ng buong laro, si Tang Wulan ay dapat gumamit ng ilang mga espesyal na paraan upang makabalik, ngunit gaano man niya ito ginawa, siya na ngayon ang pinakamalakas na kaluluwa ng Star Luo Empire, at karapat-dapat siya rito. Ang bastos na ito. Magulat, kamahalan, agarang balita. Nagmamadaling lumapit ang isang gwardya at yumuko bilang pagpupugay. Anong problema? Sumikip ang puso ni Dai Tianling. Mula nang malaman niya na maaaring maglunsad ng digmaan ang Daoluo Federation anumang oras, medyo naging magulo siya. Hindi ko alam kung bakit, ang lahat ng mga halaman sa Xingluo City ay lumalaki ng husto. Maraming mga halaman ang namumulaklak kapag hindi sila namumulaklak. Kahit sa paligid ng Xingluo City, maraming mga halaman ang mabilis na tumutubo. Natigilan sandali si Dai Tianling, agad kong hinayaan ang mga tao na mag-imbestiga at makita kung ano ang nangyari. Oo, kamahalan. Ang lahat ng mga halaman ay lumalaki ng ligaw. Anong nangyayari dito? Medyo nagmamadaling tumayo si Dai Tianling, at mabilis na umalis sa podium. Dapat linawin muna ang bagay na ito. Kung sakaling ito ay tanda ng mga natural na sakuna, ang problema ay malubha. Tang Wulan, Tang Wulan, Tang Wulan. Nang makaalis ang mga sasakyan ni Tang Men sa gymnasium, nakaharang na ang mga tao sa pasukan, at sunod-sunod na nagsidatingan ang iba't ibang tagay. Ngunit mas maraming tao pa rin ang umaasa na tingnan mabuti ang master ng Tang Sect. Sa paghawa ng mga sundalo ng depensa ng lungsod sa kalsada, ang motorcade ni Tang Men sa wakas ay nakawala sa pagkubkob at bumalik sa punong tanggapan. Ang labanan ng mecha at ang labanan ng mga kaluluwa, ang dalawang tagumpay na ito, ay walang alinlangan na itinatag ang reputasyon ni Tang Wulan. Ang Tang Sect ay nakakuha din ng malaking benepisyo, ano ang maaaring higit na epekto ng propaganda kaysa dito. Pagkatapos bumalik sa punong tanggapan, bumalik si Tang Wulan sa kanyang silid sa unang pagkakataon sa pangalan ng pagpapahinga. Pinatahimik muna niya ang kanyang isipan, at ibinubuod ang iba't ibang sitwasyon na naganap sa digmaang kaluluwa sa espiritu ngayon. Matagal na niyang hindi ginamit ang kakayahan ng kaluluwa ng anak ng kalikasan, talagang dahil ang kakayahan ng kaluluwang ito ay masyadong naubos ang kanyang sarili. Gayunpaman, kapag ginamit niya ang anak ng kalikasan ngayon, medyo iba ang pakiramdam niya. Matapos ang lahat ng uri ng mga molekula ng enerhiya mula sa labas ay ibuhos sa kanyang katawan, siya mismo ay tila may ilang puna sa mga molekulang ito ng enerhiya, tulad ng paghinga. Sa pagitan ng exhales at breaths, ang enerhiya ay pagsusuka at pagsusuka. Sa pagkakataong ito ang halaga ng anak ng kalikasan ay mas maliit kaysa sa naisip, ngunit ang epekto ay pantay na malakas. Sa huli, nagawa niyang itaboy si Zhang Geiyang dahil ang anak ng kalikasan ay nag-iipon ng enerhiya para sa kanya sa loob ng mahabang panahon, at ito ay tiyak na ang enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa pinakamataas na limitasyon. Sa kanyang pisikal na fitness, napakalaking bagay na naabot ng kanyang kaluluwa ang pinakamataas na limitasyon. Bilang karagdagan, si Zhang Chaoyang ay nawasak at nasugatan dahil sa kanyang kaluluwa. Iyon ang dahilan kung bakit direktang naitaboy si Tang Wulan. Ito ay sanhi ng mga pagtaas at pagbaba, at hindi ito ang kanyang antas ng paglilinang ay na-upgrade sa punto kung saan maaari siyang makipagkompetensya sa kanyang mga kalaban. Masaya ang laban ngayon. Bukod dito, ang kanyang pag-unawa sa anak ng kalikasan ay lumalim ng husto. Marahil ito ay dahil sa pabor ng eroplano. O dahil ba ang binhi ng kalikasan ay nagising at nagsimulang tumubo. Ngunit kahit na ano, ito ay isang magandang bagay. Nakakalungkot na mahirap para sa anak ng kalikasan na ilapat ito sa aktwal na labanan, dahil masyadong mahaba ang pag-iipon ng enerhiya. Hindi ito magagawa sa maikling panahon. Shi Luo. Si Tang Wulan ay tumawag sa kanyang puso. Sa isang kislap ng liwanag at anino, lumitaw si Shi Luo tulap sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Maraming pag-aalinlangan ng Panginoon sa kanyang puso. Sa katunayan, ikaw ay anak ng kalikasan. Sa mundong ito, walang mga halaman ang maaaring maging kaaway sa iyo.
Ang mga dumadagandong na baging ay dahil lamang sa hindi mo alam ang iyong pagkatao. Hinihiling ko sa iyo na palayain ang anak ng kalikasan. Hininga, ang pinakamahalagang bagay ay hayaan itong kumpirmahin. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan, naisip ko rin ang mga ito. Curious lang ako, paano mo ito nakumbinsi na bumalik? Kung tutusin, para sa kaluluwa, ang Soul Master na pumirma sa kontrata ay napakahalaga. Kapag nagkaroon ng rebelyon, malaki ang posibilidad na ilagay ang iyong sarili sa desperadong sitwasyon. Tumanggo si Chi Luo Tulip, iyon na nga. Una sa lahat, ang dumadagandong na baging ay tiyak na magtitiwala sa iyo, dahil ikaw ay anak ng kalikasan, at ikaw ang pinili ng binhi ng buhay. Ibig sabihin, ito ang pinili ng lahat ng mga halaman. Ito ay ang pagpili ng kalikasan. Ito ay walang dahilan upang mag-alinlangan. Kung bakit ito nagdesisyon ng napakabilis, ang isa ay dahil ito ay may karapatan na protektahan ang iyong halaman. Hindi masaya. Oh, masama ba si Zhang Geang para dito? Hindi ba niya alam kung paano pahalagahan ang napakalakas na kaluluwa? Sinabi ni Kilo Tulip, hindi ito isang masamang problema, ngunit nilabag ni Zhang Geang ang kontrata. Sa simula, maraming makapangyarihang tao sa Spirit Pagoda ang nakahuli sa dumadagandong na puno ng kulungan ng magkasama. Ang mga nilalang na tulad ng dumadagandong na puno ng kulungan ay isang karakter na medyo hindi nababaluktot. Paano kung sila ay namumuhay sa kalikasan sa lahat ng oras, kung gayon sila ay palaging aakit ng kulog at kidlat upang magsanay, hanggang sa araw na alam nilang sasabog sila? Ang proseso ng patuloy na paglilinang, hindi sila titigil sa pagsasanay, ito ang kanilang kalakip. Ang pinakamahalagang bagay na nakumbinsi ni Zhang Geang kay Lei Mingyan Prison Vine ay ang sabihin dito na makakatulong ito sa patuloy na pagsasanay at paglutas sa problema ng kanyang kawalan ng kakayahan na labanan ang kulog at kidlat. Hayaan itong makapagtanim sa antas ng 100,000 taon at maalis ang mga paghihigpit. Totoo rin na ito ay magiging isang fairy grass. Ang unang fairy grass na may mga katangian ng kulog. Ngunit nang ito ay talagang naging kaluluwa ni Zhang Geang, sinimulan itong iwasan ni Zhang Geang sa iba't ibang dahilan. Kung hindi ako nagkakamali, ayaw itong tulungan ni Zhang Geang na umunlad. Kung tutusin, ito ay mabuti para sa Zhang Geang mismo. Ngunit sa simula, walang ganoong kakayahan. Masyadong marahas ang sariling enerhiya ng Thundering Yan Prison Vine. Kung gusto mong pagbutihin, kailangan mong kumuha ng malaking panganib. Bilang isang Soul Master, sino ang gustong ipagsapalaran ng posibilidad ng pagsabog ng kaluluwa upang matulungan itong mapabuti? Sa makatuwid, hindi lamang tinulungan ni Zhang Geang si Lei Mingyan Prison Vine na magpatuloy sa pagsasanay, ngunit sa halip ay tinataka ng kakayahan nito sa pamamagitan ng kontrata, upang hindi na ito magpatuloy sa pagunlad. Sa ganitong paraan, ligtas ito para kay Zhang Geang, at si Lei Ming Prison Vine mismo ay nawala ng pagkakataon. Noong panahong iyon, ang Lei Mingyan Prison Vine ay nahiwalay sa katawan at naging kaluluwa. Kung iiwan mo ang Zhang Geang, mamamatay agad ito. Naghihintay ito ng mga pagkakataon. At tayo ang mga pagkakataon nito. Ang hindi magagawa ni Zhang Geang, ikaw ay kalikasan. Tumingin si Tang Wulan kay Kilo Tulip at hinigup ang sinabi niya, so, very optimistic ka tungkol dito. Gusto mo ba itong maging kaluluwa ng huling spirit ring ko? Tumanggo si Kilo Tulip, ito ay isang magandang pagkakataon, bakit hindi? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang dumadagandong na Hellvine na lumaki sa ganoong antas? Sa simula, sa mga mata ng dalawang instrumento ng yelo at apoy, mayroon ding dumadagandong na puno ng kulungan, ngunit para sa kaligtasan ng lahat, kinailangan naming sirain ang dumadagandong na puno ng kulungan sa oras na iyon. Ito ay nakatakdang tumubo ng mag-isa, at ito ay lumalaki. Maraming mga kapigatian at walang katapusang sakit sa proseso. Ngunit ito ay tiyak dahil sa karanasang ito ng Yan Prison na ito ay magiging napakalakas. Ang nakikita mo ngayon ay bahagi lamang ng mga kakayahan ng Thundering Hellvine. Ito ay dahil hindi ito nang ahas na bitawan ang kanyang mga kakayahan at mag-alala na ito ay sasabog dahil dito, kaya maaari lamang nitong ilabas ang bahagi ng kanyang kapangyarihan. At kapag ito ay talagang lumago, at kung ikaw ay nalinang sa 100,000 taong antas. Sabihin natin ito sa paraan na ito, isang pagsabog ng kanyang lakas. Huminga ng malalim si Tang Wulan, ibig mong sabihin, may kakayahan pa ring magtago ang dumadagandong na Yan Prison Vine. Oo. Ayon sa alamat, bago nawala ang God Realm, may isang first level na Diyos sa God Realm na nanlait kay Thor. Nahulog si Thor sa ating Daoluo continent nang bumagsak siya noong isang digmaan sa God Realm. At ang kabuuang halaman ng dumadagandong na Yan Prison Vine ay narito rin. Ito ay lumitaw lamang pagkatapos noon. Kaya nga, mayroon tayong kasabihan sa mundo ng halaman at ang tunay na puno ng ubas ay ang kumukulog na Diyos. Ang dahilan kung bakit ito ay nilinang ng wala pang 100,000 taon ay dahil ito ay nilinang sa antas ng 100,000 taon pagkatapos ng 100,000 taon ng antas, ito ay napakalamang na muling buhayin ang dugo ni Thor, at ito ay patuloy na lalago ng walang banta ng salot ng Diyos. Hindi papayagan ng eroplano na mangyari ito, kaya pinipigilan nito ang dumadagandong na puno ng impyerno, upang ang mga nilalang na ito ay hindi mabubuhay ng higit sa 50,000 taon.
Kaya naniniwala ako na kung matutulungan mo itong maabot ang antas ng higit sa 100,000 taon, tiyak na magdadala ito sa iyo ng isang malaking sorpresa. Ikaw ang benefactor ng eroplano at kumakatawan sa kalooban ng eroplano. Ikaw lamang ang tunay na makakatulong sa kanya. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagpakita ng isang natigil ang tingin, kaya iyon. Kaya paano ang kasalukuyang sitwasyon nito? Ang pagpunit sa kontrata, kahit na may problema sa mismong kontrata, natatakot ako na ito ay hindi maliit na pinsala sa kanya. Tumango si Chi Luo Tulip, gamit ang enerhiya ng buhay ng iyong anak ng kalikasan, protektahan ang kanyang pinanggalingan, at pagkatapos ay hayaan itong dahan-daang uminit. Gayunpaman, mayroon ka pa ring tiyak na tagal ng oras bago mo maabot ang ikasyam na singsing. Hintayin mong maabot mo ito. Title Dao Luo level, dapat din itong magsimulang sumanib sa iyo. Kung tungkol sa pag-upgrade ng base ng paglilinang nito, hanggat ito ay patuloy na naaayon sa lakas ng ating halaman. Ang iyong mga kaibigan ay malapit nang maabot ang ikawalong antas ng ring, hindi mo talaga alam, si Xiaohua at ang iba pa ay nag-aatubili na iwan ka. Sila ay handang manatili sa iyo. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagtawa. Magiging moisturized ako sa pamamagitan ng pananatili sa aking mga kaibigan. Ako, ang anak ng kalikasan, ay pinagkalooban ng binhi ng buhay. Sa hinaharap, muling itatayo namin ang Shrek Academy kung saan naroon ang binhi ng buhay. Sa oras na iyon, naniniwala ako na naroon ang core ng buhay ng buong kontinente. Sa makatuwid, mangyaring makatiyak na ibibigay namin sa iyo ang pinakamagandang kapaligiran sa pamumuhay sa hinaharap. Oo, alam namin na tiyak na tutulungan namin ang Panginoon na makamit ang hiling na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng napakatagal na panahon, wala akong nakitang anumang vital energy na partikular na angkop para sa binhi ng buhay na masipsip. Walang sapat na vital energy, ito ang rate ng paglago ay lubhang maaapektuhan. Sa bagay na ito, kailangan mo pa ring bigyang pansin ito. Okay, magpapansin ako. Tungkol sa enerhiya ng buhay na kailangan ng binhi ng buhay, ito ay talagang isang napaka-problema na tanong. Sa ngayon, hindi pa nakakahanap si Tang Wulan ng napakalakas na enerhiya sa buhay. Ang ordinaryong enerhiya ng buhay ay talagang napakahina para sa binhi ng buhay. Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing, mayroon bang mali sa dumadagandong na yan Prison Vine ngayon? Gusto mo bang tulungan ko ito? Hindi na kailangan. Ito ang pinakamalaking tulong dito sa iyong katawan. Ngayong naipasok ko na ito, mananatili ako sa iyong katawan upang panatilihin itong mainit-init, at kapag ang antas ng iyong paglilinang ay umabot sa antas ng title Dao Luo, direktang pumirma dito. Ayos ang kontrata. Ang pisikal na fitness ni Zhang Geiyang ay talagang hindi sapat. Kung ikaw ay kasama mo, maaari itong gumamit ng higit na kapangyarihan. Bukod pa rito, ang iyong martial arts at Vimpernel na espiritu ito ay ang pinakaangkop para sa iyo ang buhay sa iyo ngayon. Hindi ako maglakas loob na sabihin sa kanila si Xiaohua, kung hindi, mas lalo silang nag-aatubili na umalis ngunit pagkatapos mong mapunta sa antas ng title Dao Luo, hindi mo na kaya ang pagkakaroon ng napakaraming mga espiritong hayop sa iyong katawan. Mula sa labas, ang dumadagandong na mga baging ng kulungan ay mga baging din. Bagamat iba sila sa asul na pilak na damo, lahat sila ay planta ng martial arts, at may ilang pagkakatulad. Iniisip ang tatlong kasanayang ipinakita ng dumadagandong na mga puno ng ubas sa kulungan ngayon, si Tang Wulan ay hindi ko maiwasang makaramdam ng mabilis na tibok ng puso. Kung ang cultivation base nito ay maaaring itaas sa 100,000 taon, at ito ay umaatake ng walang prinsipyo, anong uri ng eksena ito? Ang mismong bloodline ng Golden Dragon King ay isa ng napakarahas na paraan ng pag-atake. Kung magdaragdag ka ng parehong marahas na katangian ng kidlat, ang pagsabog ay talagang sapat na upang mabigla ang buong daigdig ng Panginoon ng Espiritu. Ang Yuyan Dao Luo na iyon, natatakot ako na ang kanyang bituka ay bughaw sa panghihinayang ngayon. Ito ay talagang mawala ng kanyang asawa at masiraan ng loob. Hindi lamang niya nabigo ang kanyang sarili, ngunit nawalan din siya ng isang mahalagang kaluluwa. Ang dagok sa kanyang cultivation level ay magiging napakalaki, siguro. Pagkatapos niyang wala ang Nether Flame Prison Vine, hindi na niya makakamit ang limit Dao Luo. Ito ay isang hindi sinasadyang hakbang. Matagal nang hindi ginamit ni Tang Wulan ang kanyang kaluluwa para tulungan siyang lumaban. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, umaasa pa rin siyang magagamit pa niya ang kanyang kapangyarihan. Kung ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hiniram ng labis, ito ay magbubunga ng pagtitiwala. Kaya bihira niya silang palabasin. Kung tungkol sa kaluluwa, ang pananatili sa kanyang katawan para sa paglilinang ay ang pinakamainam na sitwasyon, na katumbas ng pag-iinit sa lahat ng oras. Nang lumitaw ang Tyrannosaurus Rex ngayon, maging si Tang Wulan mismo ay nagulat. Ang nakakakilabot na taas na 100 metro ay talagang parang bundok. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay tumataas araw-araw. Nararamdaman ni Tang Wulan na ang Tyrannosaurus Rex ay tila isang linya ng distansya mula sa totoong dragon. Sa sandaling masira ito, malamang na magbabago ito ng husay. Iyon na yata ang 100,000 taong cultivation base na inaabangan ni Lei Mingyan Prison Vine. Matapos mapainit ng buhay na enerhiya sa kanyang katawan, ang Tyrannosaurus ay may posibilidad na masira ang 100,000 taong antas.
Pagkatapos makumplito ang pambihirang tagumpay na iyon, mag-iiba ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa oras na iyon. Ngayon ay 100 meters na ang taas nila, mas kakilakilabot pa ba pagdating ng panahon? Sa pag-iisip tungkol dito, mayroon akong ilang mga inaasahan. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagmumuni-muni, tumira si Tang Wulan at unti-unting pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang desisyon ng limang Diyos ay talagang wala sa kanyang pisikal na pagkahapo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mental na pagkapagod. Ang bawat istasyon ay nahaharap sa napakalakas na mga kalaban, at ang kanyang sariling lakas ay mahalagang hindi hanggang sa antas ng pakikipaglaban sa kalaban. Ang kakayahang manalo ay higit na nakasalalay sa komprehensibong kakayahan at kamangmangan ng kalaban sa kanyang sarili. Ito ay masasabing nagkakagulo sa kanilang mga utak. May 3 laro pang susundan, ang isa ay mas mahirap kaysa sa isa, at bukas ay ang 4 laro ng limang Diyos, ang labanan ng mga kasanayan sa kaluluwa. Ang labanan ng mga kasanayan sa kaluluwa ay talagang ang pinakatradisyonal na labanan ng mga masters ng kaluluwa. Hindi ka maaaring magsuot ng battle armor, hindi maaaring gumamit ng mga armas maliban sa wand, at walang iba pang mga paghihigpit. Walang alinlangan, ito ang magiging pinakamahirap na larong haharapin ni Tang Wulan pagkatapos ng pagsisimula ng Five Gods, pangalawa lamang sa labanan ng huling labanan. Siguradong isang Super Daoluo ang kanyang kalaban, at sa lakas, malamang na hindi siya magiging mas mababa sa Zhanggeang ngayon. Sa harap ng ganap na lakas, gaano kadali para kay Tang Wulan na manalo? Gayunpaman, naniniwala din siya na kung mas maraming ganoong laban, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanyang sariling pagpapabuti, at mas dapat niyang seryosohin ito. Kahit matalo ka, kailangan mong matalo ng may dignidad. Boom! Ang solid wood table ay agad na naging alikabok, na walang iniwang bakas sa ilalim ng pag-aapoy ng asul na apoy. Medyo nadistorbo ang mukha ni Zhanggeang, at itong Yuyan Daoluo na ito ay walang ideya kung ilang taon na siyang hindi nagalit gaya ngayon. Nang maanyayahan siya, halos pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ano ang mas makakapagpasaya sa bagong sect master ng Tang Sect, na maaaring kumatawan sa Ling Pagoda na tinatalo ang bagong sect master ng Tang Sect? Sa anumang kaso, hindi niya naisip na siya ay matatalo, at na siya ay matatalo ng lubusan. Maging ang sariling kaluluwa ay kinuha ng kabilang partido. Halos hindi niya matanggap ang pagkatalo sa laro. Ito ay isang bagay lamang ng mukha. Sa kanyang edad at sa antas na ito ng paglilinang, matagal na siyang hindi gaanong nababahala tungkol sa mga panlabas na bagay na ito. Ang higit niyang pinahahalagahan ay ang kanyang sariling antas ng paglilinang, nilinang niya ang 78 antas sa loob ng mahabang panahon, at ang limit Daoluo ay ang layunin na itinuloy niya sa buong buhay niya. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa limitasyon sa antas ng Daoluo magkakaroon ng linya ng posibilidad na humiwalay sa mga paghihigpit ng mundo at mabuhay magpakailanman. Nitong mga nakaraang panahon, ngayon lang niya naramdaman iyon. Kung patuloy siyang magsusumikap, baka mahawakan niya ang pinto gamit ang sublimation ng Sapphire Phoenix. Ngunit sa sandaling ito, ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay nagrebelde, ganap na pinagkaaitan sa kanya ang ningning ng pag-asa. Kung wala ang kaluluwa, ang 3 kakayahan ng kaluluwa at ang kabuuang lakas ay lahat ay hamina, at walang paraan upang mabawi ito. Hinding-hindi siya maaaring maging limit Daoluo. Sa sandaling lumitaw ang pag-iisip na ito sa kanyang puso, naramdaman ni Zhanggeang na parang libu-libong langgam ang nangangagat sa sakit. I have tried my best to pursue the things of my life, but suddenly cut off when I was about to get what I want. Ito ay isang kahihiyan lamang at isang malaking kahihiyan, at ito ay higit na hindi nararapat. Tang Wulan. Ang 3 salitang ito ay halos ipitin sa pagitan ng mga ngipin, si Zhanggeang ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at ang pait sa kanyang mga mata ay tila nagagawang maging isang makamulto na apoy at paso. Magulat. Ang master ng Tore. Ang paghahatid ng espiritu ay nagdala ng mga matatanda dito. Ang mga nasasakupan ng Spirit Transmission Tower sa labas ay nagulat kay Zhanggeang nang nanginginig. Ling Ling Shi. Nang marinig ang 3 salitang ito, unti-unting nabawasan ang hinaing ni Zhanggeang, huminga ng malalim, at pinakalma ang kanyang kalooban. Ang pagkakakilanlan ng espiritual na mensaherong ito ay napaka-espesyal. Bago siya dumating, nakatanggap si Zhanggeang ng mensahe mula sa Soul Guide ni Chenggu Dongfeng, at hiniling niya sa kanya na pangalagaan itong mabuti. Malaki raw ang kontribusyon ng Spirit Transfer Envoy na ito sa Spirit Transfer Tower. Hindi alam ni Zhanggeang kung ano iyon. Iyon ang pinakamataas na sekreto ng Tore ng Espiritu. Ngunit ang alam ni Zhanggeang ay ang emisaryong ito ay ang kandidato ng apo para sa walang hanggang Dongfeng, at ang hinaharap na walang hanggang pamilya ay gaganap ng isang mapagpasyang gawain. Dahil alam niyang pupunta siya sa Xingluo City nitong ilang araw, hindi niya inaasahan na darating siya ng ganoon kaga. Pumunta ka sa meeting room. Sabi ni Zhanggeang na may malungkot na mukha. Oo, Tower Master. Nang makita ni Zhanggeang sa meeting room ang kilalang spiritual envoy sa headquarters ng Spiritual Transmission Tower, hindi niya maiwasang mamangha. Hindi katakataka na mahal siya ni Chenggu Dongfeng bilang kanyang apong babae, ang ganda talaga ng babaeng ito. Kung bata pa ako ng ilang dekada, natatakot ako na baka maakit din ako sa kanya.
Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Zhang Geang na may nagbabadyang lagkit sa katawan ng babaeng ito na may pilak na buhok at kulay ube ang mata. Ito ay malinaw na isang malakas na pagbabago-bago ng elemento. For more videos, please like, share and subscribe.